Yan. Manaliksik ka na lang ba sa katotohanan? Manatili ka na lang ba may piling sa mata? Pipili mo ba na ikaw ay nakangiti sa pagkasa na ayaw mo nang magwakas? Handa ka na bang yakapin ng buong katotohanan at sumama sa paulit-ulit ng kamalian? Ang katunayan ay nasa iyong harapan. Itatanggi mo pa ba ang realidad? Pumasok sa makikitidang kung sa laman ay kakasya. Pag ikaw ay sumama sa karamihan, tiyak ikaw ay mali. Manliligang din naman sa karamihan, ikaw ay manliligaw. Hey! Yayanig sa dep ko, yanigin natin ang buong mundo. Patunayan mo ang iyong tindigan, ikaw ang yanig sa dep ko. Yayanig sa dep ko, labanan na, banal na kasulatan, kapayapaan, makakamit na, tunay na nawa. Pipilitin na maging saksi. Walang di naman ang inyong aral at magkakatoks-katoks ka pa sa liklong iba. Sanay ka naman sa dalindaan pagkasaptong araw ka marating. Garabilisip hanggang huli, oras, araw at panahon at totohanan to'y kairan. Huwag ka sana maliligaw, kung ikaw ay sila muli. Yayanig sa dep ko, yanigin natin ang buong mundo. Patunayan mo ang iyong tindigan, ikaw ang yanig sa dep ko. Yayanig sa dep ko, labanan na, banal na kasulatan, kapayapaan, makakamit na, tunay na unawa. Mamahagi ay isang karangalan. Iba din naman sa uri ng pagsusuri ng katotohanan. Dokson, kailanman ito hindi naging uri ng argumento. Walang wentang bagay na pinagabalahan. Lego, nalabing natin ang tunay na kahulugan. Lego, lugar na malalisik ng kasagutan. Nahagilang nagtatanggol, may pinaglalaban. Dito lamang iyan. Yayanig sa dep ko, yanigin natin ang buong mundo. Patunayan mo ang iyong tindigan, ikaw ang yanig sa dep ko. Yayanig sa dep ko, labanan na, banal na kasulatan, kapayapaan, makakamit na, tunay na unawa. Dep ko, ang tanging lugar kung saan lahat may pinaganaban. Tunay ka ba? May alam? Tanggap mo ba ang katotohanan? Ikaw ay naghahanap ng katapatan. Naliksi ka ba ng kasagutan? Di ko lang iyan, di ko naman iyan. Tara na, halika na. Yayanig sa dep ko, yanigin natin ang buong mundo. Patunayan mo ang iyong tindigan, ikaw ang yanig sa dep ko. Yayanig sa dep ko, labanan na, banal na kasulatan, kapayapaan, makakamit na, tunay na unawa. Welcome sa Debaters Convention at magandang umaga na sa lahat. September 3, 2021, alas 12, 12:09 ng umaga. At meron tayong debate ngayon between Pastor Wimpy Tan ng Born Again versus Jumong ng JW. At ang kanilang topic, ayon sa Mateo 24 verse 13, ang tao ay dapat mag-is hanggang sa wakas ay siyang maliligtas. At affirmative dito si Bro Jumong ng JW. Negative naman si Pastor Wimpy Tan
ng Born Again. At bago natin umpisahan yung ating debate, syempre, ang ating setup ng debate, meron tayong 10 minutes na first presentation, 7 minutes na pagtatanong, same din sa rebuttal, 10-7, at yung ating konklusyon na 5 minutes, negative yung mauuna at affirmative naman yung huli. At ang ating gagamitin na rules ngayon, Debaters Convention standard rules, ang rule number 1 natin, ang lahat ng sagot ay kailangan sagutin ng 20 seconds maximum. So, pag titigil ang sumasagot ng 3 seconds, magne-next question ako. Kung categorical ang question, kailangan sumagot ng categorical muna bago magpaliwanag ng hindi lalampas ng 20 seconds. Rule number 3, kung walang sagot sa categorical, next question kagad. Rule number 4, kung ano ang tanong, yun lang ang sasagutin. Rule number 5, sa unang pagtatanong, kinakailangan na itatanong lamang ay ayon sa itinindig ng affirmative o negative side, at sa rebuttal stand. Sa cross-examination, maaari na magtanong ang examiner ng kahit ano, inilatag man o hindi inilatag. Rule number 6, ang debater na makakatanggap ng 3 warning mula sa akin ay may kaukulang disiplina yan. So rule number 7, out of the topic are not accepted. Rule number 8, no side comment. Rule number 9, no unpro attitude. Rule number 10, no objection during conclusion. Rule number 11, respect the admin and moderator decision is always final. At ang ating rule number 12, ito lamang ang iiral na patakaran bilang pagsasaayos ng debating ito. Sumasang-ayon ba ang ating affirmative dito, Bro Jumong? Opo. Opo. Okay, sumasang-ayon din ba ang ating negative, Pastor Wimpitan? Yes. Okay, Yes. at bago natin simulan ang ating debate, syempre, pakilala muna yung dalawang debater. Mauna na yung ating affirmative. Bro Jumong. Ako po si Priest Jumong, epignosid po bilang isang saksi ni Jehovah. Ang aking pong ipapahayag sa gabing ito ay walang kaugnayan sa kinaanibang kong reliyon. Ito ay batay lamang sa sarili kong pagsasaliksik at pag-aaral. At nagkaroon lamang po kami ng kaayusan para magkaroon po ng maayos na usapan. Okay po, salamat po. Okay, so that is Brother Jumong ng GW at dadako tayo. Syempre, pakilala din. Negative. Okay, magandang umaga din yata, no? Sa lahat, no? So, salamat ulit sa DevCon sa platform ito na pwede mo ihag yung paniniwala. At muli kong sasabihin, siguraduhin mong ang paniniwala mo sa Diyos, sa tunay ni Diyos at sa kaligtasan, kapatawaran ng Diyos ay angos sa Biblia. At pag hindi, ay hindi ka nang maliligtas pagdating sa langit. Dahil ang pagsisisi ay laging nasa buntot, hindi laging nasa ulo. Ako si Pastor Wimpy at founder ako ng Yeshua Amazing Grace Gospel. So, sana sa nagawa ko ng YouTube, mga preaching, mga Bible study series, free yun. So, please support my channel for the Lord's ministry. Yun lang, thank you. Okay, so that is ang ating negative Pastor Wimpitan ng Born Again. At simulan na natin ang debate ngayon. 10 minutes para sa iyo, Bro Jumong. Time start now. Magandang umaga, hapon, tanghali, gabi, kung ano man po yung inyong oras. Ipapahayag ko po yung may kaugnayan sa kaligtasan na ang sabi po kasi rito sa Mateo 24:13, ang magtiis hanggang sa wakas, ang siyang maliligtas, no? Anong wakas ba yung binabanggit dito at bakit dapat magtiis? No, babasa muna ako ng letra por letra, no? Na kailangan talagang magtiis. Dito sa Lucas 21:19, ang sabi po rito, no? Dahil sa inyong pagtitiis ay maililigtas ninyo ang inyong buhay. So, yung pala, no? Dahil sa pagtitiis, letra por letra, no? Maililigtas ninyo ang inyong buhay. Kung hindi ka magtitiis, ay hindi mo maililigtas ang iyong buhay. Personal mong buhay ang nakasalalay dito. Ngayon, pag pinag-aralan natin itong Mateo 24, dito sa talatang 3, ang sabi, no? Ang Panginoon Jesus, habang nakaupo siya doon sa bundok ng Olibo,
malapit sa kanya yung kanyang mga alagad. Nagtanong sa kanya, sabi, kailan mangyayari ang mga bagay na ito? Anong bagay yun? May tatlong dahilan dito, no? Yung tanong, ano? Una, kailan mangyayari ang bagay na ito? Kasi sa talatang 2 ng Mateo 24:2, sabi doon, no? Walang bato sa ibabaw ng batong ito ang hindi ibabagsak. Sa makatwid, may kaugnayan to sa kawakasan, no? Wakas ng templo sa Jerusalem. Susunod na bahagi ng tanong, sabihin mo sa amin, kailan mangyayari ang ito? No, yun ang unang tanong. Pangalawa, ano ang magiging tanda? Take note, tanda, no, singular, hindi mga tanda. Ano ang magiging tanda ng iyong presensya? O parousia sa Greek, no? Sa English yan, coming. No, pero sa Greek, parousia yan. At ikatlong tanong, kailan ang katapusan ng sistemang ito? O kailan ang katapusan ng sanlibutan ito? Puro katapusan, ano? Yung tanong dito, no? Kaya nga may kaugnayan sa paksang ito, yung pinag-uusapan. Yung tungkol sa kawakasan. Ngayon, pag sinabi ng kausap natin kanina, ay hindi pa yung wakas, hindi mo kailangan magtiis para maligtas. Binasa na natin, letra por letra eh. No? Dito sa Lucas 21:19, dahil sa inyong pagtitiis ay maliligtas ninyo ang inyong buhay. So kailangan palang maintenance, no? Ano yung maintenance? Kailangan meron kang persevere. Pagtitiis hanggang sa wakas ng iyong buhay. Totoo ba yun? Totoo. Ano ba sabi dito sa Apokalipsis 2:10? Ang sabi rito, no? Huwag kang matakot sa mga bagay na malapit mo ng pagdusahan o pagtiisan. Bakit? Patuloy na ibibilanggo ng dyablo ang ilan sa inyo para lubos kayong mailagay sa pagsubok at daranas kayo ng kapigatian sa loob ng 10 araw. Ano kailangan gawin ng isang Kristiyano? Eto. Ano sabi? Patunayan mong tapat ka. Patunayan mong tapat ka maging hanggang kamatayan. At ibibigay ko sa iyo ang korona ng buhay. Yun naman pala eh. No? May karera ka. Kailangan hanggang sa huling hininga mo. Kailangan tapat ka. At kung tapat ka hanggang kamatayan, ano sabi? Doon mo palang ibibigay sa iyo yung korona ng buhay. Hindi kagaya ngayon, kung ang tindig mo, nandito ka pa sa lupa, sasabihin mo ligtas ka, ipokrito ka. Ipokrito ka. Sabi ng Panginoon Jesus, magtiis hanggang sa wakas ang siyang maliligtas. Kaya nga sabi ni Pablo, no? Mag-ingat ka, ikaw na nakatayo. Baka mabuwal ka, no? Mahirap yung overconfidence, no? Kaya dito sa Mateo 24, ipinakita yung meron talagang wakas na mangyayari. Inisa-isa pa nga yun eh. Ano ba yung mga isa-isa na yun? Nandyan yung pag binasa natin yan, 24:3. Dito sa 13, sabi, magtiis hanggang sa wakas yung maliligtas. Tapos doon sa Mateo 24:14, pangangaral yung mabuting balita ng kaharian, bahagi yun, no? Ang daming talata sa Biblia na nagsasabing magtiis ka hanggang sa wakas tapos itong kausap natin si pastor hindi na kailangan magtiis. Paano anyari yun? Puro kawakasan yung pinag-uusapan dito, yung konteksto dito sa Mateo 24. Ito pa, Mateo 10:22. At kapopootan kayo ng lahat ng tao dahil sa pangalan ko. Pero ang makapagtitiis hanggang sa wakas ay maliligtas. No? Ano pa? Marcos 13:13. At kapopootan kayo ng lahat ng tao dahil sa pangalan ko. Pero ang makapagtitiis hanggang sa wakas ay maliligtas. No? Puro laging magtiis hanggang sa wakas. Walang sinabing ligtas ka na. No? Walang sinabing ganoon. Ang sabi doon, persevere. Magtiis ka. Kaya nga, uulitin ko na naman, Ang sabi dito, Apokalipsis 2, magtiis ka hanggang kamatayan. At bibigyan kita ng putong ng buhay. Doon pa lang, kumbaga may finish line.
May reward ka pag nakaabot ka sa finish line. Pero yung wala ka pa sa finish line, nandito ka pa, tumatakbo ka pa, ay ligtas ka na. Ang birang aral naman yan. No? Ay, ang sabi rito, no, ulitin ko uli. No, baka hindi niya nabasa. No, letra por letra. Ito, Lucas 21, pangatlong ulit ko na to. Ewan ko kung paano niya sasagutin to. Lucas 21, 19. Dahil sa inyong pagtitiis, ay maililigtas ninyo ang inyong buhay. Kanino buhay? Sa Panginoon Kristo ba? Hindi, sa sarili mo. Yung sarili mong buhay ang ililigtas mo dahil sa pagtitiis mo. Oh, tapos sasabihin niya hindi na kailangan magtiis. Eh, pagka ganyan, sana hindi na sinulat to. Eh, ang daming talata na nagsasabi na kailangan natin magtiis hanggang sa wakas. No? Para kamtin yung buhay. O ang magtiis hanggang sa wakas, ang siyang maliligtas. Wakas ng buhay mo o wakas ng sanlibutang ito. Dalawa lang ang patutunguhan yan. No? Kaya nagtataka ako, bakit ganun? No? Eh, ang sabi niya, kailangan talaga magtiis. Eh, sa kanya, hindi pa wakas eh. Eh, nakamit na kagad yung gantimpala. Eh, kalokohan yun. No, saan ka nakakitang gano'n, may reward ka, hindi ka pa natatapos sa takbuhin mo. Buhay ka pa eh. Buhay ka pa, may reward ka na. Ay, tinalo mo pa yung mga apostol. Ano sabi ni Apostol Pablo kay Timoteo? Doon sa unang Timoteo, sa ikalawang Timoteo 2:12, magtiis ka sapagkat tayo rin naman ay luluwalhatiin kasama niya kung tayo magtitiis. No, puro pagtitiis eh. Tapos sa kanya walang pagtitiis. Eh, ewan ko kung paano niya itatawid yan. Oh. Ano sabi ni Apostol Pablo kay Timoteo? Oh, sabi niya, kung tayo din naman ay magtitiis, tayo rin naman ay mga haring kasama niya. Oh, yun pala ang kailangan, no? Mga hari sila. Kailangan nila magtiis. At ano ang sabi? Yung pagtitiis nila, yung sukdulan ng pagtitiis nila, magtiis ka hanggang kamatayan. Sabi ng Apokalipsis 2:10, bibigyan kita ng putong ng buhay. Eh, paano mo masasabing hindi ka magtitiis? Nandito ka pa, tapos hindi ka pa namamatay eh. Bibigyan ka ng reward? Saan ka nakakita ng gano'n? Kahit saan takbuhan, yung nakarating sa finish line, yun ang binibigyan ng reward. Yung nanalo. Yung mga Kristiyano nagtatagumpay yan sa pagwakas ng buhay nila. No? Eh, kakaiba to si pastor. No? Eh, hindi na rin kailangan magtiis. Eh, naku po. Ewan ko kung paano niya ilulusot yan. No? Idadamay niya si Kristo. Eh, si Kristo mismo nagsabi dito. Eh, magtiis ka hanggang sa wakas. Bibigyan kita ng putong ng buhay. Kaya nga sabi niya, magsikap kayong magsipasok sa makipot na pintuan. Oh, bihira yung nakakasumpong nun. Tapos di ka na magtitiis. No? Hindi ka na magtitiis, ligtas ka pa rin. Ano ba namang doktrina yan? Pambira naman. Tapos ilalaban mo pa. Eh, ewan ko kung paano ilulusot yan. No, sagutin mo to. Lucas 21:19. Pag hindi mo nasagot to, wala ka na. Dahil sa inyong pagtitiis ay maililigtas ninyo ang inyong buhay. No, yung sarili mo palang buhay ang maililigtas. Ewan ko kung paano pa palusot ang gagawin mo diyan. No? Eh, ang liwanag naman ang sinasabi ng Biblia, no? Yung Mateo 24. Ay puro sa kawakasan yan. Salamat. Thank you. Okay, so dyan natatapos ang unang pagpapahayag ng ating affirmative. Bro Jumong ng JW at dako tayo sa ating 7 minutes na pagtatanong. First cross ng ating negative. Pastor Wimpita ng Born Again. 7 minutes para sa iyo, bro. Your time start now. Okay, question number 1. Maliwanag ba? Okay, question number 1. Tanong ko sa iyo, ayon sa Mateo 24:13, ano bang pagkaintindi mo sa pagtitiis dyan? Anong pagkaintindi mo? Gumawa na mabuti, maghirap sa paniniwala, magsimba, manalangin. Anong pagkakaintindi mo dyan? None of the above sa mga sinabi niyo po, Pastor. Ang sabi po rito, no, ang dami pong kaabahan yan, yung binanggit sa Kabanata 24.
Ang sabi ng Panginoon Jesus, diyan sa mga kaabahan na yun, o bahagi ng tanda, no, kailangan mo magtiis hanggang sa wakas. Kasi kawakasan yung binabanggit dito eh. Objection, moderator. Time stop muna. Anong objection muna natin? Ang very clear ang sagot ko. Ano yung pagtitiis? Hindi niya sinasagot ng direct. Sagutin niya direct. Ano ang pagtitiis pagkaintindi mo sa pagtitiis niyan? Prayer ba? Okay, Gumawa ka na mabuti? Okay. Magsimba ka? Ano? So, ganito, bro. Bro, Rasya, wala Any akong counter binanggit. objection, bro? Wala akong binanggit, no, doon sa mga tinatanong niya. Ayon sa rules, Wait lang, batay sa malat lang. presentation lang ang tanong, no? Okay. Wala akong mapagpilian doon sa binabanggit niya. Ang sabi rito, magtiis ka hanggang sa wakas at maliligtas ka. So, Maliwanag naman ang sabi ng talata eh. Okay, so wala doon, bro. Ganito. Nakuha ko na yung objection ni Pastor Wimpy. Sabi niya, hindi daw sinasagot ni Jumong. However, si Jumong naman, sinabi niya, wala daw siyang latag doon sa una. At ayon sa ating rules, wala naman talaga tayong, dapat ang tanong natin doon lang sa nilatag. So, Bro Wimpy, next question tayo para tuloy-tuloy tayo, bro. Okay, objection muna, moderator. Objection muna. Anong objection, bro? Time stop muna. Malinaw, naka-record, gilatag niya ang Mateo 24:13 yung pagtitiis. Pagtitiis. Kaya tinatanong ko siya, i-define niya ano ang pagtitiis. Huwag siyang lumihis. Okay. Sagutin niya yung direct. Okay. Yun, any counter objection, bro? Binanggit ko na. Jumong. Kanina binanggit ko na, no, sa presentation ko. Sabi doon, no, tumalata pa nga ako, no. Sinipi ko yung Apokalipsis 2:10. Ganito na lang, bro, Jumong. Hanggang kamatayan. Bro, i-on ko yung... hanggang kamatayan. Bro, Jumong. Sabi doon. Bro, Jumong, ganito. I-on ko na lang yung time, 20 seconds sa pagsagot, yung pinapaliwanag mo ngayon ba? Di ba, sagot na yan? Sa tanong niya? May objection na po. Ulit, objection. Yes, sagot na to. Sagot Okay. na, yes. Okay, so ito, final na to, bro. Pastor Wimpy, doon sa unang objection, bro. Sasagutin daw niya yung 20 seconds. Kahit anong ipaliwanag niya dyan, Pastor Wimpy, wala tayong magagawa dyan kung ayon tayo. Hindi. So, doon ka na lang sa rebuttal, bro, para matuloy tayo. Kasi yung objection ba, dumadami. So, para tuloy-tuloy tayo, itawid muna natin itong unang objection na binigyan natin ng ano ba. So, bro Jumong, 20 seconds sa pagsagot, bro. Ang liwanag ng sagot ko, no? Sabi kasi ng Mateo 24:13, ang magtiis hanggang sa wakas ang siyang maliligtas. Anong wakas yung binabanggit doon? Wakas ng buhay mo o wakas ng sanlibutang ito? Kaya nga sabi dito sa Lucas 21:19, dahil sa inyong pagtitiis ay maililigtas ninyo ang inyong buhay. Okay, next question. Ano ang konteksto ng Mateo 24 na sinasabi mo sa pagtitiis in connection to sa Jerusalem? Jerusalem. Pwede na ako sumagot, no? Ang koneksyon nito, no, yung parusiya niya. Ano ba yung parusiya? Yung kanyang pagka-naririto. Ano yung binanggit niya isa-isa? Yun ang koneksyon niya, no? Nandiyan yung mga lindol, digmaan, salot, tagutom, at kasabay niya yung pangangaral ng mabuting balita. Yan ang context niyan. Next question. Next question. Ano ang konteksto ng pagtitiis maliban sa sabi mong pagtitiis para maligtas? Ano pa ang isang contextual explanation yan ayon sa konteksto ng Matthew 24? Ayon sa konteksto ng Mateo 24, meron darating na kawakasan. Nagtanong nga dito sa Mateo 24:13. Kailan mangyayari ang mga bagay na ito? When? No? What will happen? When will happen? Kaya ang sabi, magtiis kayo hanggang sa wakas. Liwanag naman ang context eh. Next question. Sabi mo, hindi pa sigurado na maliligtas ka. Mismo sabi mo kanina, mismo sinabi ni Jesus na hindi pa sigurado. Itong tanong kasi, sure ka ba sa sinasabi mo ayon sa John 10:28? Pakibasa at pakisindi. Wala akong sinasabi ng kagaya ng policy mo. Objection, moderator. Pastor, wala akong ganyang presentation. Bro Jumong, wait lang, bro. Unahin ko muna tong objection muna ni Pastor Wimpy, ha? Anong objection, Pastor Wimpy? Kasi sabi niya kanina, wala raw kasiguraduhan. Yung sinasabi niya wala kasiguraduhan,
kumbaga wala sa evidence, kaya naglalagay ako ng scripture para patunayan na walang kasiguraduhan na nandito pa raw sa lupa, hindi pa raw sigurado. Kaya nga sabi ko sa kanya, patunayan niya, sabi niya kanina, sa bunga ni Jesus, wala raw kakasigurado eh. Yun ang pagkaintindi ko. So sabi ko sa kanya, ito ang question. Anong objection mo, bro? Sa akin? Yung objection ko, kasi sabi niya, wala raw nakakasigurado. Mismo sabi ng ni Jesus, hindi raw wala raw nakakasigurado na maliligtas daw. Tapos, so kaya ito ang question ko sa kanya. Patunayan niya sa John 10:28 na sinabi ni Jesus na wala na nakakasigurado. Okay. So, ganito, Bro Jumong, meron ka bang sasagot ka ba sa tanong, bro, or magka-counter object ka muna? Pass ako, bro. Out of context, wala akong nilatag doon sa sinasabi niya. Okay, next question. Tuloy. Okay, next question. Sabi sa John 11:25, he who believes in me, yet he dies, he shall live. Tanong ko sa iyo, wala bang kasigurado, ligtas na ito o hindi pa? Yes or no? Pass, wala akong nilatag na ganyan. Next question. Okay, next question. Okay, sabi mo kanina sa Lucas 21:19, mag-stand firm ka. O ito, nilatag mo to. Ano pang isang ibig sabihin based sa context ng stand firm, magtitiis? Sa context ng maliwanag naman, no? Persevere. Sabi diyan, no, dahil sa inyong pagtitiis ay maililigtas ninyo ang inyong buhay. O, liwanag, hindi na kailangang ipaliwanag yan. Talata na mismo nagsabi. Anong buhay na sinasabi niya? Physical din ba o spiritual lang? Oo, both, pareho. O, ito, sagot ko. Binanggit ko kanina, nilatag ko, Apokalipsis 2:10. Magtiis ka hanggang kamatayan. Bibigyan kita ng putong ng buhay o buhay na objection, walang. moderator? Objection? Time stop. Anong objection, bro? Ang tanong ko sa kanya, sa Lucas 21:19, wag mo siya tumanong sa Revelation. Kasi ang context ng Revelation may objection, Mr. Moderator, wala siyang pakialam sa sagot ko. Yes, hindi pa na na-rebuttal ngayon. Ganito, Pastor Wimpy. Since yung tanong mo, bro, categorical, sabi niya, ang sagot niya kanina, both. So, kahit anong explanation niya dyan, at least nasagot niya yung doon sa categorical na dalawa, both daw. At sa rebuttal mo na lang i-counter, bro Wimpy, ha, mamaya. So, tuloy tayo sa pagsagot, bro Jumo. Okay. 20 seconds, bro. Okay. O, yun. Siya pala. Okay. Pasagot muna natin. 20 seconds, bro, sa tanong niya. Bro Jumong. Di ba sumagot na ako, bro? Okay. Sumagot na ako eh. So next question na tayo, sige. Baka kasi nakulangan ka ba? Sige, proceed. Okay. Sabi niya kanina, wala pa raw nakakasigurado maliligtas. Nasa premise niya, hindi ko makakalimutan yan. Ngayon, Brother Jumong, patunayan mo nga sa Mateo 8:11, wala pa naliligtas. Okay, pass. Wala akong nilatag na ganyan. Mamaya ka sa rebuttal. Next question. Next question. Okay. Tanong ulit. Tanong. Okay. Kung ako, magtitiis ako para maligtas ako para sa iyo, Brother Junong, anong ibig sabihin nun? Ay, magtiis ka, sabi ng Panginoon Jesus. Magtiis ka hanggang sa wakas para maligtas ka. Maliwanag naman, verbatim yun. Bro. Sumasagot pa, bro. Sige. Kasi nag-stop siya. Ang sabi doon, no, kung ako sa iyo, susundin ko pa yun ng Panginoon Kristo. Magtitiis ako hanggang sa wakas. Kasi yun nakalagay sa Mateo 24:13. Hindi sinabi huwag kayong magtiis. Ang sabi magtiis kayo. Next question. Ulitin ko tanong. Anong ibig sabihin ni Jesus na magtitiis ka parang maligtas ka sa Mateo 24:13? Anong ibig sabihin ni Jesus? Ayun nga, ang sagot ko, maliwanag naman, kahit ulit-ulitin natin, no? Walang sinabi ang Panginoon Kristo na huwag kayong magtiis kagaya ng tindig mo. Ang sagot niya, magtiis kayo. Hanggang sa wakas ng buhay mo o wakas ng sanlibutan. Time stop muna, time stop. 20 seconds ako, bro. May 20 seconds ako. Wait lang, bro. Unahin muna natin yung objection, bro, ha? Kasi yan yung ating rules na pag mag-object. Pause agad. So, Pastor Wimpy, ano yung ating objection dito? Ang tanong ko sa kanya, simple lang. Anong ibig sabihin ng pagtitiis? I-define niya, hindi i-define yung pagtitiis, yun lang. Okay. So, ganito, bro Wimpy. Since, bro, hindi naman yan categorical. So, kahit anong sabihin niya dyan, talagang ganun, bro. Kahit gusto natin or hindi ang sagot niya, proceed tayo. So, bro Jumong,
Bigyan kita ng pagkakataon ulit, bro, para sumagot doon sa tanong niya, bro. 20 seconds, bro. Ang sabi ng Panginoon Jesucristo, Mateo 24:13, ang magtiis hanggang sa wakas siya maliliw. Walang sinabi ang Panginoon Jesucristo na huwag kang magtiis. Ang sabi niya, magtiis ka. O sa kanya, huwag kang magtiis. O yun lang sagot ko. Next question. Okay, next question. Tanong. Pag sinabi mo bang magtiis ka, ayon sa Mateo 24:13, magtiis ka para maligtas ka, ibig ba sabihin nun pinaghihirapan mo o ginagawa mo lahat para maligtas ka? Yes or no? Aba, sa Panginoon Jesucristo, yes. Sabi ng Panginoon Jesucristo. Teka, sumasagot ako, 20 seconds. 20 seconds, bro. Objection muna. Hindi siya sumasagot ng yes or no. Ang liwanag na sagot ko, yes. Ang haba pa nga, yes. Gumano pa nga ako eh. Okay, ganito. Relax ka lang po, pastor. Relax ka lang. Okay, ganito. Tuloy tayo sa ang sagot daw ni Jumong ay yes. So, 20 seconds, bro. Jumong. Sige. Oh, yes. Ano sabi ng Panginoon Jesucristo? Magtiis ka hanggang sa wakas, bibigyan kita ng putong ng buhay. Doon, kasuwatan ng Apokalipsis 2:10. Hindi niya sinabing huwag kang magtiis. Walang ganoon. Guni-guni yun. Next question. Okay, next question. Ulitin ko Okay, ulitin ko to, Brother Jumong. Pakinggan mabuti Ano bang ibig sabihin, i-define mo ang pagtitiis na sinasabi ni Jesus para maligtas ka ayon sa Matthew 24:13. Ano yun? I-define mo. Ulitin ko na naman, no? Dito sa Mateo 24, marami siyang binanggit dito, no? May kawakasan siyang binabanggit, wakas ng sanlibutan. No? Kaya sabi ko nga, dalawa yan, wakas ng buhay mo o wakas ng sanlibutan. Yan ang dapat mong pagtiisan. Kasi sabi dito sa Apokalipsis 2:10, no? Next question. Magtiis ka hanggang kamatayan. Okay, salamat. Okay, considering magtiis ka hanggang wakas sa kamatayan. Pero ang tanong ko, ano pa yung ibang time na. Okay, 7 minutes time. Ayan. Okay, at dyan natatapos ang first cross ng ating negative. At bago tayo dumako sa ating negative stand, first stand niya. Shoutout muna sa ating nasa live. Nandyan si Umbril, si Kablao. Sabi niya, nagsisigawan lang to kanina. Ngayon, live na. Ayan. Sabi naman ni Samuel Tahuda, bakit hindi ako maka-join? You are not contacts daw. Ayan. Sabi niya, panalo na si Jumong. At sabi naman ni Bongski, Ikban, ang mag-iis hanggang sa wakas siya maliligtas kung susunod ka kay Kristo. At sabi ni Samuel, magtiis ka sa pagsunod sa kabila ng napakaraming balakid. Walang ganon. Kuni-kuni yun. Need pa ba i-define? Magtitiis nga dahil maraming pagsubok ang darating sa susubok sa faith mo. At sabi ni Ezra Ezekiel, magtiis kasi. So dyan lang muna. At adako tayo sa ating negative, Pastor Wimpy. 10 minutes, bro. Your time start now. Okay, magandang umaga na pala, no? So, unang-una, itong topic ito napakaganda, no? Mateo 24:13. Dati nalito rin ako dyan Kaya dati naniniwala kung kaligtasan nawawala. Dahil napaniwala ako dyan. Pero nabasa ko, pinag-alala ko yung background, yung konteksto. Sa mismo, sa dila ni Jesus, ang pagtitiis yan ay hindi ikaw magtitiis. Kaya sinabi ni Jesus yan, kasi nga, dalawang ibig sabihin yan. Ang konteksto diyan ay nasa Jerusalem. Ang konteksto niya, inuusig sila. Yung buhay mo para mabuhay ka, tumakbo ka, physical. Ang spiritual, ang sinabi ni Jesus, siya ang nag-persevere para sa'yo. Bakit ganun ang interpretation? Dahil kung ikaw ay magtitiis spiritually para sa kaligtasan mo o para sa sarili mo, hindi mo nga kaya ligtas sarili mo Magtitiis ka, ano ka, good works? Ay ayaw niyang ayaw niyang ilabas sa kanyang, ayaw niyang sabihin, i-define yung pagtitiis. Ang pagtitiis ng perseverance, ano, gagawa ng mabuti ba? Hindi niya masagot. Church activity ba? Hindi niya masagot. Pag-church ako, hindi masagot. Ang Jehovah's Witness, kulto yan, isa sa bang kulto. Gumagawa ng mabuti, nagbabayad din ng kasalanan para maligtas, para may reward sila. Kaya nga, sasabihin niya, naniniwala sila kay Jesus, pero hindi sila naniniwala sa Jesus kasi sa kanila, si Jesus ay tao lang, nilikha ng Ama. Pero hindi ko lalayo sa topic. Kaya nga,
yung interpretation niya ay sobrang mali. Kaya nga hindi niya masagot eh. Kung ang interpretation mo sa Mateo 24:13 na ikaw ay magtitiis para sa kaligtasan mo, hindi na mamatay si Jesus hindi na dapat mamatay si Jesus sa krus sa Kalbaryo. Oh, ano yan? Namatay si Jesus sa Kalbaryo, ligtas ka na. Sa pagtitiis mo, niligtas mo ulit. Hindi mo na makailigtas sa hindi mo. Ano yun? Gagawa ka na mabuti. Mga reward, susuhulan mo ang Diyos, Panginoon, na nagkasala ako, ito na lang po yung pagkabutihan ko, susuhulan kita. Saan ang siya ng Diyos? Wala. Oh. Ang sabi ng Diyos, ang kabayaran ng kasalanan ay ano? Kamatayan. Hindi tumatanggap ang Diyos ng pagtitiis. Hindi tatanggap ng Diyos ang perseverance mo. Hindi tatanggapin ng Diyos ang kabutihan mo. Hindi tatanggapin ng Diyos ang pagsisimba mo. Hindi tatanggapin ng Diyos mga church activity mo. Bakit? Anong sabi niya? Ang kabayaran ng kasalanan mo ay kamatayan. 6:23. Mamamatay ka. Ikaw magbabayad ng kasalanan mo. Yan ang kabayaran ng kasalanan mo. Ayan, malaki problema mo ngayon, Brother Jumo. Sasabihin mo, walang kasiguraduhan. Yung mga talata ko, di mo masagot. Na-premise mo yan. John 10:29 at 28, sabi ni Jesus Christ, I gave them eternal life. They shall never perish. Continue. John chapter 17, verse 11-12. I protected them all. No one was lost except one, doomed to destruction, Judas, kasi hindi naniniwala. Tulad mo, Judo. Hindi ka naniniwala. Siya sa Diyos, pupunta ka na impyerno. Sorry. Yan ang sabi ng Bible. John 3:18. Those who do not believe is condemned already. So, paano na? Alam mo, Jumong, nakaaral ka lang, nakabasa ka lang, may nagturo sa pininiwala mo agad. Ganun na nangyari sa akin. Kaya dati ako naniniwala natin, ang kaligtasan nawawala. Nung pinag-aralan ko Biblia, hindi eh. Context na ng context. Di mo lang maintindihan ang context. Tinatanong kita, ano yung context ng Jerusalem doon? Sasabihin mo, physical tsaka spiritual, tama ka. Yung spiritual, kanina tinatanong kita, paano kung ikaw magtiis sa sarili kaligtasan mo? So, hindi mo na kailangan kaligtasan ni Jesus? Hindi mo masagot. Alam mo, Brother Jumong, ito naman sabi sa'yo, ang Biblia ay hindi lang basta Biblia. Yan yung pinag-aalalan. May context, hindi lang context, may historical background yan. May mga concept, idea ng mga Bible author yan. Kung halimbawa, sabi ni Jesus sa labi niya na kailangan mong magtiis para maligtas, para pa sa kamatayan niya. So di pala, failure pala si Jesus? Failure pala, hindi ka pala kaya ligtas. Talagang hindi ka liligtas ni Jesus kasi ayaw mo tanggapin yung kaligtasan niya. Pero si Jesus, handa na tanggapin yung kaligtasan mo kung tatanggapin mo siya. Alam mo, kaya nagkagulo-gulo yung mundo ng Kristiyano. Pati yung mga tuloy na kasi nagkagulo, nagkakuwindang-windang. Ay, teka, paano nang nagkasala ko, mawala kaligtasan ko? Tanong ngayon. Sabi ng Biblia, Romans 6:23, isang kasalanan mo pa lang impyerno ka na, paano ka maliligtas? Ilang kasalanan bang gagawin para mawala kaligtasan mo? Isa lang. Impyerno ka na. Tapos sasabihin mo, mag-persevere ka sa sarili mo? Ano yan? Kaya mo ulit sa sarili mo? Brother Zumong? Ha? Ang lupit mo susuhulan mo din sa mga kabutihang gawa mo, mga reward mo, hindi tatanggapin ng Diyos yan. Ang kabayaran ng kasalanan mo, kamatayan. At paano ka liligtas ni Jesus? Sa inyo, si Jesus ay tao lang. Kaya ka baligtas ng tao? Kaya ka baligtas sa nilikha lang? Alam mo, Brother Jumong, alam mo, umikot ako sa mga simbahan. Jehovah's Witness, Seventh-day Adventist, Oneness, Evangelical, Baptist, Lutheran, Anglican, inikot ko lahat yan, Brad. Pinag-aralan ko ba doctrine nila? Kinumpare ko sa Bible. Napatunayan ko si Jesus ay Diyos. Hindi lang yun. Napatunayan ko ang kaligtasan ay hindi mawawala. At napatunayan ko, ayon sa Biblia, ang perseverance na sinasabi sa Mateo 24:13 ay si Jesus. Kaya sabi sa Revelation, yung mga tao nag-persevere, nag-endure because of Jesus Christ, naniwala kay Christ ay maliligtas. Kaya nga sabi sa Revelation, yung mga pangalan nakasulot sa buhay yung walang hanggan, hindi na mabubura. Pero ba't sinabi nun? Mabubura. Ba't mabubura? Paano? Alam ng Diyos, maniniwala, biglang, ayoko na. Hindi ko ibig sabihin na binura na nandun na. Susulat na sana Yun ang ibig sabihin, susulat na sana ayaw mo, okay. Hindi na susulat. Pero yung mga nakatala, nakasulat doon, hindi na mabubura. Kasi nga sabi doon, si Jesus kasi nag-persevere, nag-endure, tanong din sa akin yan. Kaya tanong mabuti sarili mo. Kung yung kabutihan mo, kaligtasan mo, kaya pumasa sa kaligtasan ng Diyos, matakot ka na. Dapat si Jesus di mo tanggapin. Dapat si Jesus di dapat namatay sa'yo. Dapat si Jesus yung nagbayad ng kasalanan mo. Tapano ka na. Sige nga, ako. Sabihin, ako. Tawagin ko pangalan mo.
harap ka sa Diyos, ililigtas ako sa pangalan mo, kaya ba? Hindi, di ba? Kahit magulang ko, di ako kaya ligtas eh. Si Jesus lang eh. Kung ang kabutihan natin, perseverance, pagtitiis, pag-church, bla bla bla, para maligtas, hindi na kailangan mamatay si Jesus sa krus na Kalbaryo. Oh. Alam mo, sabi sa Bible, Ephesians 2:8-9, yung mga taong gano'n mayabang tulad mo eh. Ephesians 2:8-9, sabi doon, sabi, so that no one can say that he saved himself, can boast before God. Romans 4:2, if Abraham is justified by faith, is justified by works, not before God. Oh. Kahit si Abraham maligtas by faith, not by works. Oh. Kaya sa Mateo 8:11, Abraham, Isaac, Jacob, lahat ng Old Testament, they are saved by faith, not by works. Kung maliligtas ka sa work niyo, eh bakit pa namatay siya sa krus sa Kalbaryo? Kung maliligtas ka sa mga sakripisyo mo, ba't ka kailangan pa na Jesus pagsakripisyo? Ano yun? Eng-eng? Ano yung Diyos? Failure? Oh, yan ang maling katuruan ng Jehovah's Witness. Kitang-kitang maling-mali. Nakikigaya ka lang sa mga tao sabi-sabi. Oh. Paano yan? Ngayon, tanong ko sa iyo. Sagutin mo tanong ko ha. Sagutin mo. Tatanong kita riyan. Kung ikaw magtitiis sa sariling kaligtasan mo, hindi na ba kailangan ni Jesus ikaw iligtas? Yes or no? Ulang tanong. Pangalawang tanong, kung ikaw magtitiis sa sariling kaligtasan mo, bakit ka pong kailangan mamatay si Jesus? Ba't ba kailangan mamatay ni Jesus sa krus ng Kalbaryo? Pangalawang tanong yan. Pangatlong tanong, kung maliligtas ka sa pagtitiis sa paggagawang buti, pagsisimba, sakripisyo, bla bla bla, eh, bakit pa kailangan mo pang maniwala kay Jesus? Diligtas mo lang sarili mo. Oh. Ang Diyos, tinatanggap ang kaligtasan ni Jesus, hindi mga mabuting gawa ng tao. Isaiah, sabi doon, lahat yan ay madubing basahan sa ating Diyos. Marumi, hindi tatanggap. Mateo 7, sabi ng Diyos, Panginoon, sabi ng mga nila, Panginoon, gawa kayo mabuti. Lahat ginawa namin, nagsakripisya, propesya kami. Oh, ano ibig sabihin sa panahon natin? Lord, nag-serve ako sa iyo. Nag-Bible study ko, church leader ako, pastor ako, leader ako, bla 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 bla. Anong sabi din? I do not know you. Masamang tao ka. Panginoon, mabuti ginawa ko, masamang tao pa rin ako. Masamang tao ka. Dahil may patak ng penalty. Nung nagkasala sa ibang Adan, na ipasa kasalanan sa iyo na ibang Adan, makasalanan ka. Bago lang kita mapapatawad, kailangan tanggapin mo ang lubos na kapatawaran ng kaligtasan ng aking anak na si Jesus. Pag hindi mo ginawa, wala kang patawaran. Kahit anong hirap mo, hindi kita liligtas. O, paano na? O. Tapos sabi mo, wala kami kaligtasan? Romans 8, chapter 1, verse 2. There is no condemnation for those who in Christ Jesus. Paano yan? Paano mababali yan? Oh. 1 John 5:13, he who believes in me shall have eternal life. Guaranteed 100% sa lupa, ligtas ka lang. Mateo 8:11. Oh. Kung hindi, wala pa si Jesus, bakit ligtas na si Abraham, Isaac, Jacob? Tanong kita, Brother Jumo. Sagutin mo yan, ha? Iipitin kita talaga dyan. Sagutin mo yan. May nakipag-debate sa akin, katulad mo, Jehovah's Witness, babae. Nagyabang pa eh. Mali ang doktrina mo, kulto ka, wala pang tao sa langit. Wala ba? Sabi ko. Mateo 8:11. O, anong sabi niya sa akin? Huwag ka mag-alala, re-repeat ko yan, babalikan ko yan. Hindi na bumalik. Ilang taon na? More than 10 years. Siguro na naalis si Jehovah's Witness. O, Brother Jumong, kung walang kasiguro ng kaligtasan ni Jesus. Okay, thank you. Okay, so dyan natatapos ang first stand ng ating negative. Bro, Pastor Wimpitan ng Born Again, natako tayo sa ating 7 minutes na pagtatanong. Your time start, Bro Jumong, now. Okay, no? Sabi dito sa topic natin, no? Ang yes or no lang, no? Ang sabi ba ni Kristo dito sa Mateo 24:13, huwag kang magtiis para maligtas ka. Ganun ba sabi niya dito? Yes or no? Yes ang sabi niya, pero mali interpretation mo. Kaya nga tinatanong kita, di ba? Kung ang interpretation niyan ay ikaw magtitiis, kaya mo ba ligtas sarili mo? Yes or no? Wala. Panahon ko ng pagtatanong ko ngayon. No, kaya eto, pangalawang tanong. May sinabi bang pagtitiis si Kristo rito sa Mateo 24:13? Meron o wala? Sinabi ko nga, yes, meron. Mali lang interpretation mo. Dahil ang interpretation niyan, uulitin ko tanong sa'yo, babalik ko tanong sa'yo, no? Sagot ko to. Kung kailangan magtiis ang tao para maligtas, kaya mo balik na sarili mo? So, naniniwala ka ngayon sa sinasabi ni Kristo na kailangan mo magtiis o hindi mo kailangan magtiis? Yes or no? Yes, naniniwala ko sa sinabi ni Kristo na
kailangan magtiis na hindi ikaw ang magtitiis para maligtas. Siya ang nagtitiis, siya ang namatay sa krus para maligtas. Kaya tinatanong kita ulit, kailangan mo ba ayaw sa sarili mo? So umaamin ka ngayon, Mang Wimpy, na kailangan ng pagtitiis para maligtas ayon ka sa Panginoon Hesukristo. Umaamin ka ba ngayon na kailangan magtiis para maligtas? No, mali ang interpretation mo, mali ang pagkinig mo o sinasadya mo lagyan ng ibang salita ang dila ka. Ang sabi ko, ang perseverance ni Jesus ay hindi niya sinabi na ikaw ang magpe-persevere siya. Kaya kung ikaw mag-persevere, ang tanong, kaya mo balik ka sa sarili mo? Yun ang Next tanong question. sa'yo. So, para sa iyo, mali itong sinasabi ni Kristo dito sa Mateo 24:13 na kailangan magtiis para maligtas. Yes or no? No, hindi. Ikaw ang mali. Baling-mali. Kaya nga sabi ni Jesus, ang perseverance, hindi ikaw ang magligtas sa sarili mo, siya ang magligtas. Kaya tanong ko sa iyo, kaya mo baligtas sa sarili mo sa muting gawa mo, sa pagtitiis mo? Okay. Ano ba yung wakas na tinutukoy dito sa Mateo 24:13? Ang wakas na tinutukoy dyan ay yung abominable dissolution. Yan ang sinasabing second coming of Jesus Christ. Na isa sa mga signs ng second coming of Jesus Christ, yung propesya na yung Jerusalem ay maging under ng Roman rule. Yan yun. Ito bang sa Mateo 24:13, ano ba yan? Under rule ng Roman o ibabagsak ang Jerusalem? Kaya kailangan magtiis. Brother Jumong, ang context, na-conquer, propesya ni Jesus, na-conquer ng Roman Empire ang Jerusalem. Dati ang Jerusalem ay under sa Roman Empire. Pero Ulitin ko ulit tanong. Time stop muna, bro. Categorical yung tanong, bro. So, ano nga yung categorical ulit, bro, Jumong? Ano yung kawakasan, ano yung wakas na tinutukoy dito sa Mateo 24:13? Sabi niya, yun daw yung dyan sa Jerusalem. Sabi ko dito sa Mateo 24:13, ano ba yung tinutukoy na wakas dyan sa Mateo 24:13? Ayon sa context. Objection muna ako, brother. Time stop. Oh, naka-stop naman. Okay. Paliwanag ko lang, no? Yung sinasabi ng categorical, hindi yan masasagot ng yes or no, masasagot yan ng isang explanation. So kaya nga, i-explain ko na nga eh. So ganito bro. Since hindi mo siya masagot doon sa categorical na hinihingi niya, i-next question na lang natin. Ang suggestion ko, i-rephrase niya ang question. Yan. Paki-rephrase na lang daw, Jumong. Rephrase ko, sinabi ba dito ng Panginoon Jesucristo hindi na kailangan ng pagtitiis para maligtas? O sinabi niya na kailangan magtiis hanggang sa wakas para maligtas? Alin sa dalawa? Sasagutin ko Yes, sabi ng Panginoon, kailangan magtiis. Pero mali interpretation mo. Ang pagtitiis na sinasabi ng Panginoon, hindi ikaw magtitiis para maligtas. Siya ang nagtiis, siya ang nag-persevere, siya ang namatay sa cross. Ang kaligtasan, hindi ang mga pagtitiis mo. Yun ang sagot. Batay dito sa context, may sinabi ba siya ang magtitiis? O yung kinakausap niya? Okay, sagot na ako. Walang literal na per word, pero sa interpretation, based sa context ng ibang scriptures, nagpapatunay ang sabi ni Jesus na siya ang nag-persevere, siya lang ligtas sa tao, hindi ikaw nagligtas sa sarili mo. Sinabi ba dito sa Mateo 24:13 na siya yung magtitiis o yung kausap niya? Malinaw, ulitin ko, sabi sa Mateo 24:13, siya ang magtitiis, si Jesus. Ibig sabihin magtitiis, siya ang namatay sa krus sa Kalbaryo sa kaligtasan mo, hindi ikaw, para maligtas sarili mo. So para sa iyo, yung salita rito patungkol sa sarili niya, itong Mateo 24:13, yes or no? Yes, sarili niya ang sinasabi niya dyan. Ang ibig sabihin niya, kinakausap niya yung mga disipulo, nang sinabi niya, kayo, hindi ko sinabing si Jesus ang magtitiis na sinabi na para maligtas sarili niya. Hindi. Ang ibig sabihin, kasi si Jesus ligtas na. Kaya sabi ni Jesus, kayo mga disipulo, kailangan magtiis. Ano ibig sabihin? Maniwala kayo sa akin bilang Diyos na kapaligtas para maligtas kayo. Yun ang point. Next question. So umaamin ka ba ngayon na yung kausap niya rito ay hindi patungkol sa sarili niya kundi sa kausap niya? Doong Mateo 24:13. Oo, hindi patungkol sa sarili niya. Patungkol sa mga disciples niya. Na sinasabi niya, kailangan magtiis kayo. Ibig sabihin na magtiis, kailangan maniwala kayo sa akin bilang Diyos na kapaligtas bago kayo maligtas.
Dahil hindi Kung kaya... umaamin ka, kung Kaya, umaamin ka. reaction, Wait lang bro. Hindi pa tapos bro. Meron pa siyang 7 seconds bro. Tuloy. Sasagot. Kaya nga sabi niya sa mga disipulo niya, ang kaligtasan siya, hindi yung sarili mo. Yun lang. Next question. O kung umaamin ka na yung kausap niya ang sinasabihan dito at hindi siya yung magtitiis. So, sa context, umaamin ka ba na kailangan ng pagtitiis dito sa sinabi niya? Yes or no? Uulitin ko, yes. Kailangan magtiis ka, hindi para baligtas ang mga disipulo niya. Ibig sabihin nun, kailangan yung pagtitiis ng paghihirap, yun ang ibig sabihin ko na explanation ko, no? Pero hindi yun ang ibig sabihin. So, ibig sabihin si Jesus na pagtiis, maniwala ka sa akin para mangligtas. Yun ang pagtitiis na sabi ni Jesus. Saan dito sa talata sa context na sinasabi maniwala ka pa sa akin para maligtas? Saan talata dito yun? Okay, Brother Jumong, walang per letra. Kaya ang Bible ay interpretation. Kung ikaw, tanongin kita, pangalan mo nasa Matthew 24:13 ba? O ano yun? Kaya may interpretation. Mahalaga ang context. Sa ikaw, hindi mo alam anong context. Nanguhula ka lang. Ang context sa ibang 1 John 4:4, di ba? Sabi niya, Next John question. 16:13. So aminado ka ngayon, no? Sa cross-exam ko sa'yo, kanina ka pa umaamin na kailangan talaga ang pagtitiis. Yes or no? Kailangan pagtitiis, pero wag mo pa sinungalingan sa explanation ko. Ang explanation ko, laban sa'yo, against sa'yo. Ang pagtitiis doon ay si Jesus ay namatay sa krus ng Kalbaryo. Ang ibig sabihin doon, kailangan maniwala mga apostol sa kanya, disciples para maligtas. Hindi ikaw magtitiis para sa kaligtasan mo. Kaya nga, tanong ko nga sa'yo kaya mo baligtas sarili mo sa mga magiging gawa mo? So aminado ka ngayon na kailangan talaga ang pagtitiis para maligtas. Yes or no? Yes, kailangan talaga pagtitiis, pero mali interpretation mo. Mali ang paliwanag mo, ulit-ulitin ko. Ang sabi niya sa pagtitiis. Okay, 7 minutes time at dako tayo sa ating rebuttal. Bago yan, shoutout muna ka sa mga nanood. Sabi ni Ezra Ezekiel, magtiis pala na maniwala para maligtas. Ang sabi niya, nabanggit na ang Roman, malapit na sa Katoliko yan, malamay na naman. Sabi naman ni Samuel Tahuda, diyan ka na pastor, magkakasala lang ako kung makikinig ako sa inyo. Hindi ko na matiis ang katampalasan ni pastor. Sabi ni Bongski Ekban, nung namatay ba si Jesus ay naligtas tayo, pero kung ikaw ay pumatay o ng lunya ay nagkakasala ka. At tuloy tayo, rebuttal, bro Jumong, 10 minutes bro. Para sa akin, tapos na ang boxing kasi umamin siya Umamin siya, ang paksa namin, kailangan magtiis hanggang sa wakas para maligtas. Umamin siya, nasa tono pa. Ano papapatunayan ko? Sa debate, huwag kang aamin. Ilang beses siyang umamin doon sa cross-examination ko No? Ano pa yung pinaglalaban niya? Aminado naman siya, kailangan talaga magtiis. Sinang-ayunan niya yung tindig ko. Paano ngayon yan? Hindi ko na kailangan mag-rebut kasi sa cross-examination pa lang bagsak na No? Umamin, nasa tono pa, kumbaga sa musika, ang sarap pakinggan, no? Nasa tono yung pag-amin Ilang beses umamin. Ano pa pinaglalaban niya? Ang sabi niya, hindi na raw kailangan magtiis pero nung kinross exam ko kailangan daw ang pagtitiis. Ano pa pinaglalaban ni pastor? Ano? Ewan ko kung marunong makipagdebate ito si pastor. No? Sa debate, huwag kang aamin. Kasi ang hirap nang makabawi pag umamin ka. Kakahiya. No? Sabi ko nga, pambira. Kahit dito na lang yung rebuttal ko wala na napako na Mahirap na makaahon sukat ba naman ilang beses umamin? No? Ba't pa tayo nagdebate? Kaamin ka rin lang pala. Umayon ka sa tindig ko. No? Ang liwanag naman ang tindig ko No? Hindi mo masagot. Questionawi ka pa kasi namatay sa Kalbaryo ng krus hindi naman tungkol sa kamatayan sa Kalbaryo sa krus yung pinag-uusapan natin dito No, yung pinag-uusapan natin dito yung pagtitiis at umamin ka, kailangan talaga yung pagtitiis.
Tapos sasabihan mo pa ako ng hindi ayon sa unawa mo. Yun nga, yung unawa mo nga, inayunan mo yung unawa ko eh. Kaya para sa akin, tapos ang boxing. No? Knockout na eh. Wala na kailangang elaboration dito kasi dapat hindi ka aamin. Para naman may maipagtanggol ka. Nangyari, one-sided na. Ano pa ipaglalaban mo ilang beses kang umamin. Lagi kitang tinatanong, doon lang, paikot-ikot lang tayo. Mateo 24:13. Kailangan ba pagtitiis? Oo, kailangan. Puro yes no? Ano pa, tutuligsain ko sa'yo? Wala na. Ang hirap na. Kaya next time, huwag sanang aamin. Kasi lalo nasa panahon ka ng debate. Yun ang pinakamalaking pagkakamali na gawin mo. Yung aamin ka sa kausap mo, sa tindig ng kausap mo, nasang-ayon ka. Ano pa pagtatalunan natin? Sumang-ayon ka na sa tindig ko. Wala na tayong pagtatalunan. Ilang beses kang umamin. Kahit paikot-ikot pa tayo, ganun pa rin ang resulta. Mahihirapan ka na makaahon kaysa si Kristo namatay. Hindi naman doon ang paksa natin eh. No? Very elementary teaching. No? Ang paksa natin, Mateo 24:13. Wala tayong pinag-uusapan sa kamatayan ni Kristo. Wala tayong pinag-uusapan sa pantubos. No? Sa pagtitiis tayo may usapan. Hanggang sa wakas, sabi doon na magtiis hanggang sa wakas siyang maliligtas. Ang hirap nga dito. Ang hirap makabawi, ang hirap mong makabawi dito, pastor. No? Kumbaga sa sa musika, MP3 pa yung ginawa mo nasa tono eh. Ang sarap pakinggan eh. No, ito hindi mo nga masagot to eh. Ano ba yung sinasabi kong hindi mo masagot? Yung lagi kong tinatalata, ano ba yun? Lucas 21:19, dahil sa inyong pagtitiis ay maililigtas ninyo ang inyong buhay. Kanino buhay yun? Kay Kristo ba? Di ba sa iyo, sarili mong buhay, dahil sa pagtitiis mo, maililigtas mo ang iyong buhay? Kaya nga dahil sa katapatan mo hanggang wakas eh. Ang sabi nga doon sa Apokalipsis 2:10, paikot-ikot na lang tayo, magtiis ka hanggang kamatayan. Bibigyan kita ng putong ng buhay. Hindi sinabing huwag kang magtiis. Sa bagay, umamin ka na nga eh. No? Para sa akin, tapos na yung debating ito. No? Wala na eh. Sabihin mo pa, kahit matalo ka, talagang talo ka. Kasi sa debate, huwag kang aamin. No? Hihirapan ka na dito. Sayang, kala ko pa naman, meron ka talagang ibubuga. Wala, bira lang akong makapag-debate, pastor eh. No? Kaya nga sabi ko, sasabihin mo, mayabang ako. Hindi ako mayabang. Ikaw ngayon puro ad hominem eh. No? Kesyo pati reliyon hindi ko nga sinasama yung reliyon ko sa pag-uusap natin eh. Tapos itirahin mo. Itayo mo yung pagiging negative mo kung may napatunayan ka. Wala ka napatunayan eh. Ang ginawa mo, umamin ka ng umamin eh. Negative ka pa naman. Tapos aamin ka ng aamin. Kumbaga, yes ka ng yes. Nakakawalang gana. No? Parang sa totoo lang, ayoko nang ituloy, naawa na ako sa iyo eh. No? Kumbaga sa boxing, unang suntok pa lang, plakdan eh. No? Kasi nasa, yung pag-amin mo, nakatono. Nakatono yung pag-amin mo. Ano pa ipaglalaban mo? Umamin ka na. Alangan naman salungatin mo yung tindig ko, sinang-ayunan mo nga. No? Kaya ang hirap, no? Niisip ko tuloy kung makarunong ka makipagdebate. Parang hindi ka naman marunong makipagdebate. No? Kahit yung dito sa comment no? Ayaw ka nilang pakinggan. Kasi nga, kung saan mo dinadala ang usapan. Kesyo na pa ako sa krus ng Kalbaryo. Kesyo si Kristo ang namatay para sa iyo. Nung kinausap naman kita, ang sinasabi rito, may kausap siya. Hindi sinabi siya ang magtitiis. Yung kausap niya. Yung mga alagad niya, ang sinabihan dito na magtitiis hanggang sa wakas. Hindi siya yung umaako dito. Sasabihin mo, sa context pa lang, hindi mo naiintindihan. Patalon-talon ka ako nga, yung presentation ko, dito lang umikot Tapos pati cross-examination ko, dito lang umikot Inikot-ikot ko lang yung tanong ko sa pagtatanong ko sa iyo, sa umpisa pa lang nasa pag-amin, ilang beses kang umamin, hindi ko mabilang No? Wala na kumbaga sa
Kahit lumaban pa, wala na, hindi na kaya. Plakda na eh. No? Sagad yung pagkakaplakda eh. Kumbaga, isang tira, knockout na agad eh. No? Tulog eh. No? Ano pa paglalaban mo ngayon? Umamin ka ng umamin. Ngayon, magtatanong ka. Siyempre, sasagot ko, yan nga yung inamin mo eh. Yan na lang isasagot ko sa'yo. Pag nagtanong ka mamaya sa cross-examination. Para pag tinanong mo ako sa paniniwala mo, sasabihin ko na lang sa'yo. Yan nga yung inamin mo, kailangan ang pagtitiis eh. Makaporma ka pa ba? Wala na, hanggang sa mga paka lang. Puro dyan lang. Pag nag-cross-exam ka mamaya, puro ganyan ang isasagot ko. No? Kaya naawa ko sa'yo, Pastor. No? Naawa ko sa'yo. Very elementary. No? Very elementary teaching yung natutunan mo. Sayang, no? Sasabihin mo, umikot ka pa, lahat ng religion, na nangyari, nag-ad hom ka lang eh. Wala ka naman napatunayan eh. Napatunayan mo, umamin ka. Nasa tono. No? Kaya next time, kung makikipag-debate ka, huwag ka nga amin. Kasi pag umamin ka, tapos na boxing. Mahirap nang makabawi. Kung baga sa suntok, tumiyaya ka. Mahirap na, may masmasang ka, nakauwi na kalaban mo, nagre-relax na, ikaw nandun pa sa lona, naghihilig pa. No? Ang hirap. Nasa debate ka, tapos aamin ka. Pag ngayon, nag-cross-exam ka, yan ang sasagot ko. No? Kahit magpaikot-ikot ka ng tanong, yan talaga isasagot ko. Umamin ka, kailangan ng pagtitiis eh. Papapatunayan mo ngayon? Sasabihin mo, si Kristo nagtiis, may kausap nga siya dyan eh. Paano ngayon yan? Ewan ko kung paano mo pa ilulusot yan. No? Kung saan ka tumatakbo. Ako dito lang sa kabanata na to. Patalon-talon ka pa. Ang layo naman ng mga context na binibira mo. No? Kasi yan ang mahirap. Nagyayabang. Wala naman palang binatbat. No? Hindi mo alam kung sino. Hindi mo kilala kausap mo. No? Kala mo, kaya mo lahat. So nakakahiya. Kakahiya tapos nagyayabang ka. Sana nagyabang ka, kaya mo talagang tindigan. Hindi mo kailangan tindigan eh. Panay amin mo eh. No? Kawawa naman. No? Ngayon, buti nga, hindi pa nga ako nag-a-add home eh. Iniiwasan mag-add home yan ha. Hindi ko ginagaya style mo. Kasi magkakaibigan tayo dito eh. No? Kailangan natin suriin. Next time, pag nasa debate tayo, huwag tayong aamin. Kasi pag umamin ka, hindi lang isang beses, maraming beses, ano pa paglalaban mo? Tapos ang boxing. No? Saka nakakita kahit saan debate, pag umamin, wala na, tapos na laban. Finish na. Ano pa hinihintay mo? Uwian na. Tapos na laban. Okay, so dyan natatapos ang rebuttal ng ating affirmative sa topic na patutunayan or ayon sa Mateo 24 verse 13, ang tao ay dapat magtiis hanggang sa wakas ay siyang maliligtas. At dadako tayo sa 7 minutes na pagtatanong. Pastor Wimpy, time start now. Okay. Tanong, sino kausap ni Jesus sa Mateo 24:13? Yung kanyang mga alagad na sinabihan niya magtiis hanggang sa wakas para maligtas. Sabi mo, sinabihan niya mga alagad niya magtiis para maligtas. Ano ibig sabihin ng pagtitiis ng alagad? Define. Sabi persevere. Pag sinabi magtiis, no? Ibig sabihin yung makakaya nila. Kailangan, ano ba yung makakaya nila? Sabi ng Panginoon Jesus, magtiis ka hanggang wakas. Anong wakas yun? Wakas ng buhay mo? O wakas ng sanlibutan batay sa context na binabanggit sa Mateo 24:3? Uulitin ko yung tanong. Yung sinagot mo, pareho lang kanina. Define mo ang pagtitiis. Anong klaseng pagtitiis na sinabi ni Jesus? Hindi po tapos ha. Anong sinabi ni Jesus sa mga disipulo niyan? Anong klaseng pagtitiis para maligtas? Define. Ang liwanag ng sagot ko, ulitin ko uli, ito sagot ko. Ang sabi doon, no, magtiis hanggang sa wakas. Kailangan yung pagtitiis mo, ay kailangan hanggang wakas. Wakas ng buhay mo o wakas ng sanlibutang ito. Kahit paulit-ulit pa, ganun pa rin ang isasagot ko. Next question. Uulitin ko yung tanong.
Inulit mo lang ang sagot mo. Tapos na yung buhay mo, tinatanggap ko, okay. Pagtitiis sa buhay, okay, sagot mo, tanggap ko yan, okay. Pero hindi ako naniniwala. Ang tanong, ano pa yung ibang pagtitiis na dapat gawin para maligtas? Marami nga eh. Oh, pero ang objection, sabi moderator. doon, proseso. Time stop. Hindi pa ata tapos magtanong. Sige. Proceed ka bro, Winpy. Okay. Tapos na yung sinasabi mong magtiis ang kamatayan, okay? Ang tanong ko sa iyo, ano pa yung ibang klaseng pagtitiis ng sinabi ni Jesus sa mga disiplino para maligtas? Define mo, isa-isa, one by one. Ano? Proceed. 30 Ako ay nakapokus lang dito sa Mateo 24, no? Sa 13. Kung meron ka pang naiisip na pagtitiis, bahala ka doon. Basta ako nakapokus ako dito at umamin ka. Time stop mo na. Objection? Anong objection bro? Tinatanong ko siya, hindi sumasagot. Sinasagot niya, nagtatanong siya sa akin. Okay. Ang oras ko ay magtanong, ang oras siya sumagot. So, pakisabi sa'yo, tsaka hindi sumasagot ang direct. Counter objection, Mr. Moderator. Okay, Sumasagot counter, bro. ako. Ang tanong niya, ano, hindi categorical yun. Ano, explanation yun. Tama. No, ano. So, ganito, Pastor Objection, Winpy. moderator, ha? Wait lang, Dali, kuha ko na objection bro. muna. Wait lang bro. Kuha ko na yan bro. So, para sa kay Pastor Winpy, hindi na sasagot ang tanong niya. Sasagot ni Jumong. Para naman kay Jumong, nasasagot niya. So, ganito. Hindi na talaga natin pwedeng pilitin Pastor Wimpy. Kasi, yun nga. Okay. Sa ano mo na lang Sige. yan, bro. Kasi, ano yan eh. Sagot niya yan eh. Bahala siya dyan. So, bro, pasok mo yung tanong mo, bro. Okay, ako na ba? Ako na? Yes. Okay. Ulitin ko tanong, Brother Jumong. Kausap ni Jesus sa mga distrito niya. Ano pa yung mga ibang klaseng pagtitiis na sinasabi ni Jesus doon sa Mateo 24:13 para maligtas sa mga disipulo niya? One by Ang one. dami. Wait lang, bro. Marami. Ito, halimbawa, doon sa tinulatan niya, doon sa 7 iglesia, nandoon yun, may mga komendasyon siya, may pagtitiis yun. Ang sabi niya nga doon, yung pinakapunto doon, Apokalipsis 2:10, magtiis ka hanggang kamatayan. Bibigyan kita ng putong ng buhay. At aminado ka Next naman, question. kailangan Next ng pagtitiis, umamin ka. Next question. Hindi mo sinasagot. Uulitin ko yung tanong. Ano pa ang mga bagay? Define mo ang bawat pagtitiis na sinabi ni Jesus sa mga apostles niya, disciples niya para maligtas. One by one, define mo ang mga pagtitiis pa na iba pa. One by one. Ano pa? Pambira naman. Ito, persevere. Ito, binanggit niya, Mateo 24:3. 3 yung kawakasan na binanggit dito. Doon sa tanong ng mga alagad niya. Yan ang pagtitiis na kailangan maging tapat sila hanggang wakas ng buhay nila o wakas ng sanlibutan. No, liwanag naman ang sinasabi. Maging tapat sila para maligtas. Tama ba ang pagkarinig ko? Sabi mo, maging tapat sila para maligtas? Yes or no? Yes, sabi na Apokalipsis 2:10, magtapat ka hanggang kamatayan. Bibigyan kita ng putong ng buhay. Verbatim, letra por letra. Magtapat ka hanggang kamatayan. Bibigyan kita ng putong ng buhay. Ano bang ibig sabihin magtapat ka hanggang kamatayan para bigyan ka ng buhay? Siyempre, manatili kang tapat. Wakas ng buhay mo para kamtin mo yung gantimpala para sa'yo. Sabi doon, bibigyan ka ng putong ng buhay eh. Kung hindi ka naging tapat, hindi ka naging tapat, namatay ka, hindi ka tapat, wala kang putong ng buhay, wala kang reward. Ganun lang kasimple ang unawain yun. Next question. So, ibig mo sabihin, pag hindi ka naging tapat, hindi ka na maliligtas. Yes or no? Yun ang sabi, umamin ka Mateo 24:13. Nasa tono yung pag-amin mo, kailangan talaga magtiis. Bro Jumong, categorical yun bro. Yes or no bro? Sagot ka muna bro. Sagot ko, yes, kailangan mo magtapat hanggang kamatayan para maaligtas ka. Yun nasabi na Apokalipsis 2:10 Umamin ka doon sa Mateo 24:13. Kailangan magtiis. Sana hindi ka umamin. Next question. So, next question. So, halimbawa, sa lahat ng paglilingkod mo sa Diyos, lahat ng sakripisyo mo, lahat ginawa mo sa Kanya, tapos, sa huli, hindi ka naging tapat sa paniniwala mo sa Kanya, so hindi ka na maliligtas, yes or no? Sabi, kung nag-backslider ka, Objection. sabi, kung hindi ka,
Eto, hindi ka maliligtas, sabi kasi doon, no? Magtiis ka hanggang kamatayan, bibigyan kita ng Objection. puto ng buhay. Time Eh, stop. umamin ka naman eh. Time Kailangan stop. ng pagtitiis. Ano yung objection, bro? Categorical, sabi ko yes or no, hindi susugot ng yes or no. Okay, yes or no daw, bro. Muna, Jomong. Oh, ano yung yes or no niya? Kasi ang dami niya. Ano muna, bro? Pakiulit. Pakiulit. Uulitin ko ha. So, halimbawa, lahat ng ginawang parasyon, sakripisyo ka, naging mabuti ka, bla 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 bla. Tapos, hindi ka naging tapat sa huli. Ligtas ka, yes or no? Eh, hindi ka tapat eh. Eh, hindi ka ligtas. Objection. Hindi ka tapat eh. Time stop. Time stop. Objection. Okay. Yes or no nga, bro, Jomong? Yes or no? Pakiulit nga yung tanong kasi nalilito ako doon sa ano niya eh. Tanong Ang niya yes or no masyado doon, mahaba pa bro. sa kalye. Ligtas ba daw? Yes or no? Tama ba, Ulitin ko na Pastor naman. Rippy? Ulitin ko na, ulitin ko pa. Sige, Ulitin ko sige, lang, sige, ha? sige. Okay. Yes or no, sagot mo. Yes or no ha. Yes or no muna. Itong tanong. Lahat ng sakripisyong ginawa mo sa kanya, naging mabuti ka, lahat bla, naglingkod ka, pero sa huli, hindi ka naging tapat. Ligtas ka, yes or no? Ligtas ba daw? No, hindi ka nga naging tapat eh. Eh, paano ka maliligtas hindi ka naging tapat? Okay. So, ibig sabihin, pag hindi ka pala ligtas, ikaw gumagawa ng kaligtasan mo, yes or no? O, sabi doon sa Lucas 21:19, binasa natin letra por letra. Bro, Jomong, yes or no ulit yan, bro. Categorical. Oh, hindi ka ligtas, no. No, Bakit? Hindi ka naging tapat eh. Sabi doon sa Lucas 21:19, no? Ililigtas mo yung sarili mong buhay kung tapat ka. Eh, yun, hindi mo masalubong yung talata na yun eh. Uulitin ko yung tanong ha, makinig ka mabuti, yes or no? Makinig ka mabuti. So, ibig mo sabihin, ikaw gumagawa ng sarili mong kaligtasan, yes or no? Yes, bakit? Kasi umamin ka eh, kailangan mo magtiis hanggang sa wakas. Ang mahirap sa'yo, umamin ka, tinatanggi mo na. Kailangan mo talaga magtiis para maligtas ka. Sabi, magtiis ka hanggang wakas. Maging tapat ka hanggang wakas para maligtas ka. Eh, pagka binali mo yan, eh may Next problema question. ka. Okay. Since inamin mo kanina na ikaw gumagawa ng kaligtasan, so ba't pa namatay si Jesus sa krus ng Kalbaryo? Sinong kaligtasan mo? Si Jesus o sarili mo? O eh bakit? Eto. Bakit? Siyempre, elementary teaching niya si Jesus ang tagapagligtas eh. Bakit mo dadamay yung pinag-uusapan natin? Ikaw eh, tayo eh. Dadamay mo si Kristo. Ang pinag-uusapan natin, Mateo 24:13. At umamin ka. Kailangan magtiis. No? Umamin ka eh. Time na. Okay. So, Okay. dadako tayo sa ating rebuttal ng negative. Pastor Wimpy, 10 minutes ulit, bro. Time start now. Alam mo, umamin siya na sinungaling siya eh. Sabi niya, huwag kang aamin. So wala siyang katotohanan. Ano sabi ng Biblia? Ang mga tao nagtatago sa dilim ay mga sinungaling. So umamin siya na sinungaling siya. Yeah, number 1. Number 2, dahil sinungaling siya, wala ka ng credibility. Okay? Pangatlo, sabi mo ad hemonym ako. Balik mo ang record. Sino kaya nag-ad hemonym ngayon? Ibalik mo. Ilan ba? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nakikinig dito. Ibalik mo record. Sino kayo nag-ad hemonym? Alam mo, ikaw pakontra-kontra mga sinabi mo. Pero bago ko kukontrahin niya, ito muna. Sabi mo kanina, kausap ni Jesus sa mga disipulo. So sabi ni Jesus, sabi mo, na si Jesus, sino ba kailangan magtiis? Si Jesus ba o mga disipulo? Alam mo, sinagot na kita. Talagang nagsisinungaling ka lang, twist mo ang sinasabi ko. Ang sinabi ko sa'yo, sinabi ni Jesus, sa context nyo, whoever persevere in the end will be saved. Sino magpa-persevere? Sa unang context, sasabihin mo, ay, kailangan yung mga disipulo kasi kausap niyo yung mga disipulo. Ang perseverance sa sinasabi nun ay kaligtasan. Kung ikaw hindi mo alam ang context, halata naman hindi mo alam, kaya ang interpretation mo per word, per letra, kaya mali na. Ang Bible hindi per word, per letra, may interpretation. Kaya sinabi ni Jesus, sino ang mag-persevere? Sino ang maniwala sa ay maliligtas. Kaya kausap niyo yung mga disciples, sabi niya, kaya kung sino sa inyo maniwala sa ay maliligtas. So hindi ibig sabihin na sa perseverance ay gagawa ng mabuti, magtiis. Hindi sinasabi ni Jesus, gumawa kayo mabuti, magsimba kayo, mag-Bible study para maligtas. Hindi. Kailangan mag-persevere kayo. Dahil ako nag-persevere sa inyo, namatay ako sa krus ng Kalbaryo. Sasabihin mo mag-release, ano yung interpretation? Oh. Sasabihin mo marunong ang context, hindi pala marunong eh. Oh. Hindi mo alam ang Bible, hindi mo alam ang context. Ang ginagawa mo, pretext.
Yung isang word sa persevere, sa Greek, literal na persevere, magtitiis ka. Pero based sa context, hindi. O, kung ang interpretation ay dapat magtiis sa sarili mo para maligtas ka, hindi mo na nga kaya ligtas sa sarili mo eh. Ikaw mismo nagsabi kanina, di ba? Kailan magtiis para ligtas sa sarili mo? O, di ikaw ang Savior. O, ba't sasabihin mo, si Jesus, dadamay ko pa. O, di mo, huli ka na. O, umamin ka na. O, na ikaw pala ang magliligtas sa sarili mo, hindi si Jesus. Kung ang interpretation sa Matthew 24 verse 13 na ikaw magtitiis literally, hindi mo na mga kaya ligtas sa sarili mo eh. Hindi mo na nga kaya bayaran ng kasalanan mo eh. Anong sabi ng Romans 6:23? Ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. Oh, ang kabayaran ng kasalanan, kamatayan. Kaya hindi mo pwedeng bayaran, suhulan ang Diyos sa mga buting gawa mo, magtitiis ka para iligtas ka niya. Hindi na natanggapin yan. Kung tatanggapin niya, ba't na namatay sa krus sa Kalbaryo? Kaya kayo mga, tapos sabi mo, ay, dinadaan yung mga Jehovah's Witnesses, sorry, talagang, hindi ad-hominem talaga talagang hindi naman tayo naniniwala kay Jesus eh. Oh. Kaya paano ka maliligtas? Oh. Kahit sa huling araw, hindi ka maliligtas, dahil ikaw liligtas sarili mo. Paano maliligtas? Ano ka, may death penalty ka ni Jesus, may death penalty ni Ebed Adan. Lahat ng tao na pinanganak, mayroong death penalty ni Ebed Adan. Nung nagkasala si Ebed Adan, lahat tayo nagkasala, may kanya-kanyang kasalanan. At hindi mababayaran ng mabuting gawa yan. Hindi mababayaran ng pagsisimba yan, maging mabuti ka. Kahit maging gano'ng kabuti ka, gano'ng kasama ka, hindi ka natanggapin sa langit. Dahil kailangan ang susi para makapasok sa langit, kaligtas at kapatawaran, si Jesus tanggapin mo bilang Diyos mo tagabaligtas. Yan lang ang pinto. Kung ayaw mo tanggapin, choice mo yan. Problema mo yan. Kasi malakas ang loob mo na sa lupa ka isang araw. O ba isang Muslim, namatay. Allahu Akbar. Allah is great. Sabi nung ako po, I am not your Allah. Are you the Lord God Almighty? I am the Lord God Almighty. Allahu Akbar. I am not your God. I am not your Allah. Who are you? I am the Son of God. I died and rose again. I am Jesus Christ. Nasyak siya. Patay siya ngayon. Paano na? Yan ang mangyayari sa'yo, Brother Jumong. O, sasabihin mo, niligtas mo sarili mo. Tapos, yadaan mo, ano yan? Kaya lumalabas, nililigtas mo sarili mo, mali interpretation mo. Kasi kung tama interpretation mo, hindi na dapat pumatay si Jesus sa krus ng Kalbaryo. O, paano yan? False teaching ka na, kulto na. O, ito pa. O, sabi mo rito, tapat. Pag hindi ka tapat, hindi ka maliligtas. Anong sabi sa 2 Timothy? 2 Timothy o 1 Timothy chapter 12 verse 13. Ano sabi doon? When we are faithless, He is faithful. Ang linaw. Kahit hindi ka na tapat sa Diyos, siya ay tapat. Kung tapat ang Diyos, pati sa kaligtasan mo tapat. Pero ibig sabihin nun, pag ligtas ka, magwala ka, mabuhay ka sa lalim. Mali na naman ang sinabi mo. Maling-mali. Tulad, nakikinig ka lang sa mga sabi-sabi. Pag ginawa mo yan, sabi ng Diyos ng Biblia, sabi ni Pablo, 1 Corinthians 3:15, 16, 17, papaluwi ka ng Diyos, mawawala blessing mo. At ang masaklap, kung pagpatuloy mo yan, mismo ang Diyos gagawa ng paraan, kukunin ang buhay mo sa lupa, dadali ka lang sa langit, para hindi ka na makakisod sa mga kapatiran. Oh. Ano masasabi mo yung Brother Jumong? Oh. Savior ka pala, Brother Jumong. Kahit mo rin sa sarili mo, ang lupit mo. Oh. Susuhulan mo ang Diyos sa mga kabutihan mo, ang lupit mo, Brother Jumong. Ba't pa namatay si Jesus sa krus sa Kalbaryo? Anong sabi niya sa Acts? Ang Diyos, di na kailangan tulong mo. Tulong ng tao. Ang lupit mo, babayaran mo Diyos sa kabutihan mo para tulungan mo sa kaligtasan mo. Hindi natanggapin yun. Kailangan ba niya? Kailangan ba Diyos sa tulong ng tao? Oh. Kaya ang kaligtasan ay maniwala ka kay Jesus, hindi sa mabubuting gawa. Sakripisyo mo. Oh. Yung mga tao na naniniwala na ganyan, araw-araw, agang-agam, may takot pag namatay. Buhay sila, malakas ang loob kasi buhay pa, kung patay na. Oh, yung tulad ng mga tao iba, mamamatay, matanda na. May cancer ako, saan na pupunta? Oh, hindi alam. Tapos, papalakasin yung loob mo ng tao. Huwag ka muna, sa langit na. Tapos namatay ka, wala pa sa langit, sa impyerno. Tapos sabi mo, ba't di mo sinabi sa akin? Kahit sinakta mo damdam, dapat sinabi mo sa akin kaligtasan ni Jesus. Hindi ko alam pala, ganun pala. Kailan pala maniwala ko, hindi pala sa magawa ko, patay ka na. Ephesians chapter 2, verse 8 and 9. It is by grace you've been saved through faith, not by your works, that no one should boast. Abraham, Romans 4:2. Abraham is not justified by his work, but justified in believing God. Oh, sabi mo, walang kaligtasan ako. Bakit sa 8:11 naman kayo? Si Abraham, Isaac, Jacob sa langit. Ang kaligtasan ni Jesus, dito sa lupa binibigay. Patuloy sa kabilang buhay.
Dahil sa kabilang buhay, pag namatay ka dito sa lupa, wala kang kaligtasan ni Jesus, pagpunta mo doon, wala ka lang chance maniwala pa, kahit isabihin siya katotohanan. Ano yan, Brother Jumong? Sasabihin mo walang na-refute ng Diyos ang false doctrine mo. Tanong ko rin sa'yo, umamin ka kanina, ikaw raw magliligtas sa sarili mo. Oo, umamin ka, patay na. So, ibig sabihin, kaya mo ligtas sa sarili mo. So, ibig sabihin, hindi mo kailangan kaligtasan ni Jesus. Kaya, ang Jehovah's Witness, hindi naniniwala si Jesus ay Diyos. Tapos sabihin nyo, si Jesus pa ang kaligtasan nyo. Kontra. Kaya ka ba ligtas ng tao na Jesus? Kaya ka ba ligtas ng Jesus na nilikha ng Ama sa Jehovah's Witness? Si Jesus kailanman ay hindi nilikha. Si Jesus ay hindi lang tao. Hindi talaga rin siya tao. Nagkatawang tao, kaya Diyos sa katawang tao. Alam mo, paikot-ikot tayo, hindi mo lang masagot. Ngayon, buti, lumabas na, sinagot mo na. Napiga kita. Sasabihin mo context, alam mo, hindi mo talaga alam ang context eh. Kung alam mo context, dapat pag-interpret ka lang sa scripture with another scripture. Hindi ka lang mag-stay doon para makuha mo yung buong interpretation. Kasi ang persevere, isang word lang yan. Literal yan. Kaso based sa context. Ako, nag-aral ako ng Hebrew and Greek. Nag-interpret ako. Hindi kami nag-interpret based sa word lang. Based sa context. Paano yan? Alam mo, patunay lang talagang hindi mo alam ang sinasabi mo. Alisin yung sense of freedom nyo. Sigurado yun. Sabi sa John 3:36, ang puot ng Ama ay sumasa inyo. Dahil lahat ng mga naniniwala kay Jesus bilang Diyos at pagligtas, ang puot ng Ama ay sumasa inyo. Dahil ang si Jesus lang ang tanging Diyos na pinili ng Ama para sa kaligtasan at lubos ng kapatawaran ng mga tao sa buong mundo. Wala lang iba. Kaya yung mga mabuting gawa mo, pag-serve mo sa Jehovah's Witness, hindi tatanggapin ng Diyos yan. Wala kang reward dyan, lalo na kaligtasan, zero. Anong sabi? For the wages of sin is death. Ang isang kabayaran ng kasalanan mo, sabi yun. Great yun ha, isang kasalanan lang, impyerno na. Paano yung mabuting gawa mo? Mas marami kang ginawa mabuti, isang kasalanan lang, tumimbang. Paano ka na maliligtas? Ngayon, ang dami mong kasalanan. Galit, puot, pride. Sa loob ng puso mo, minumura mo ako, alam mo yan. Galit ka eh. Hindi ka aamin. Sabi sa Biblia mga taong galit, nagmumura. Sa puso. Kaya ito naman sabi ko sa'yo, wala kang kaligtasan 100% dahil sa Jehovah's Witness, naniniwala siya sa Diyos. Pangalawa, sabi mo, niligtas mo sarili mo. Okay, thank you. Okay, 7 minutes na pagtatanong. Bro Jumong, pasok. Tatanong ko rito, no? Lucas 21:19, sabi rito, dahil sa inyong pagtitiis ay maililigtas ninyo ang inyong buhay. Tanong, magliligtas? Sino ang magliligtas dito? Uulitin ko. Sagot. Objection, moderator. Okay. Pag sinabi ko sino, Objection sino? muna, bro. Sarili mo o si Jesus? Ayon dito. Wait lang, bro Jumong ha. Pastor Wimpy, anong objection natin? Una-una, sumasagot ako. Okay. Nagbabatiin siya eh. So, hindi mo makasagot. Okay. So, ganito, Pastor, Bro Jumong. Pakiulit mo na yung tanong, bro, sa isang buong tanong. Tapos hintayin natin na Ito sumagot. tanong ko. Sige, Ayon bro. dito sa Lucas 21:19, sino ang magliligtas dito? Ikaw o ang Panginoon Jesus? Sagot. Ang Dalawa lang. Objection na naman. Okay, bro Jumong. Need mo talagang mag-silence, bro, pagkatapos mong bro, tapos mag-object ka na lang pag merong nababiolate yung sumasagot. So, Bro Wimpy, categorical to, bro, ha? Okay. Ano nga yung categorical ulit, Bro Jumong? Ayon dito sa Lucas 21:19, sino ang magliligtas? Ikaw o ang Panginoong Jesucristo? Ikaw o si Jesus, bro. Pasok. Ako na. Okay, ako na. Si Jesus ang magliligtas sa'yo dahil ang perseverance, si Jesus ang namatay para sa'yo. Kaya sabi ni Jesus, ang ibig sabihin perseverance, maniwala kayo sa akin bago kayo maligtas. Yun ang sagot.
Sinabi ba rito na ang Panginoon Jesus ang magliligtas? O ikaw? Sagot. Yes or no? Yes, sabi ni Jesus siya magligtas dahil based sa context na si Jesus ang nag-persevere, siya ang namatay sa krus sa Kalbaryo, siya ang kaligtasan. Hindi ikaw. Batay dito sa context, batay dito sa Luke, wala siyang sinabing siyang magliligtas. Ang sabi niya dito, dahil sa inyong pagtitiis ay maililigtas ninyo. Hindi niya sinabing maililigtas ko. O sino ngayon ang tama, si Jesus o ikaw? Sagot. Tama si Jesus, mali interpretation mo. Kaya nga sabi ni Jesus, those who will persevere in the end will be, sino magka-persevere? Yung mga naniwala kay Jesus. So sila maliligtas. Kaya sabi ni Jesus, maniwala kayo sa akin, kayo maliligtas. Yun ang sagot. So, lagi yun, ano? Ito tanong, sabi ni Timoteo, sabi pa yun ni Apostol Pablo kay Timoteo, no? Ito, sa paggawa mo nito, hindi lang ang iyong sarili ang ililigtas mo, kundi ang nakikinig sa'yo. O, tanong, ililigtas ba ni Timoteo yung sarili niya? Yes or no? Siyempre, no. Hindi niligtas si Mateo, kaya nga si Jesus ang nagligtas sa kanya. Kaya sinabi ni Pablo yon, ibig sabihin nun, pinapaalalahan lang ni Pablo si Mateo na dahil ligtas ka na, ipangaral mo to. Hindi ibig sabihin pag hindi mo pinangaral, hindi ka maligtas. Dahil sabi sa 2 Timothy chapter 13 yata, pag ang Diyos ay faith, pag tayo Next ay question. faith, ang okay. So para sa iyo ngayon si Pablo na sinabi niya kay Timoteo na sa paggawa mo nito, hindi lang ang sarili mo ililigtas mo, kundi yung nakikinig sa iyo. Yes or no? Sinungaling ba si Pablo? Yes or no? Hindi, no, hindi kasi hindi sinungaling si No, hindi sinungaling si Pablo. Mali intindi mo. Hindi ibig sabihin pag hindi sabihin ni Pablo kay Timoteo, categorical lang po muna, Mr. Moderator. Sumasagot ng categorical. Objection. Muna. Jumong, sumagot siya ng no, bro. At habang sumasagot siya ng 20 seconds, meron siyang 20 seconds diyan. So I think yan din yung ini-object ni Pastor Wimpy. Tama, bro? Tama. Sige, so tuloy tayo sa pagsagot, bro. Okay. No yung sagot niya. At okay, para sa iyo, okay, tuloy ko, no? Para sa iyo, si Timoteo hindi tagapagligtas, yes or no? No, hindi savior si Timoteo. Ang savior ni Timoteo ni Pablo si Jesus. Verbatim na yun nakasulat dito. Sabi ni Pablo rito, hindi lang sarili mo ililigtas mo, kundi yung nakikinig sa'yo. Si Timoteo ba tagapagligtas o hindi tagapagligtas? Yes or no? No, si Timoteo hindi siya tagapagligtas. Kaya nga, ulit ko sa'yo, kaya sinabi ni Pablo kay Timoteo, pinapaalalahan lang niya dahil ligtas na siya. So rhetoric yan. Mayroong sinasabi sa Bible na rhetoric. Okay, rhetoric na magtatanong. Kaya hindi mo alam ang Biblia. Next question. So, ang pag-aaral niyo po pala, kahit nababasa na, ay hindi niyo pa rin pinaniniwalaan. Yes or no, Pastor? No, ikaw maling unawa dahil hindi ka nag-aral ng Biblia. Ako nag-aral ako ng Biblia. Alam ko yung historical background, ikaw hindi. Kaya ikaw walang alam sa Biblia. Sorry. Next question. Next. Ang sabi rito ni Pablo, no, hindi lang ang iyong sarili ang ililigtas mo, kundi yung nakikinig sa iyo. So ibig sabihin nakikinig kay Timoteo, hindi ligtas yun dahil sabi mo no eh. Tama ba? Yes or no? No, mali ang intindi mo. Ang sinabi ko, kaya sinabi ni Pablo kay Timoteo, hindi lang sa ikaw at sarili mo ligtas. Kasi nga, unang-una, rhetorical, dahil ligtas na si Timoteo. Pinapaalalahan lang niya, ipagpatuloy mo lang to. Hindi, walang sinabi si Pablo, pag hindi pinagpatuloy, hindi maliligtas, wala. Sa konteksto, wala. Next question. Okay, no. Balik tayo dito sa Lucas 21:19. Ang sarap to eh. Ang sabi rito, dahil sa inyong pagtitiis ay maililigtas ninyo ang inyong buhay. Sinabi ba dito na maililigtas ni Jesus ang inyong buhay? Yes or no? Ayon dito sa talata. Yes. Si Jesus ba yung binabanggit dito o ang sarili mo? Ang kausap ni Jesus, mga disipo niya. So, si kausap ni Jesus, mga disipo niya, binabanggit niya. Categorical ang tanong ko. Okay. Yes. Sinagot ko na, yes pa, kanina. Yes daw, bro. Okay, tuloy. Okay. Sinabi diyan, So, aminado ka Wait lang, ngayon bro. na sarili mo. Bro, Jumong, nagpapaliwanag Sige. pa siya, bro. 20 seconds yan, bro.
Alam mo, yes, kaya lang mali nga unawa mo. Kausap ni Jesus mga disipulo niya. Sabi ni Jesus, maniwala kayo sa akin. So pag maniwala kayo sa akin, ligtas kayo, persevere kayo. Hindi yung magtitiis, kagawang buti kung maniwala. Eh si Jesus nagsasabi sa sarili niya eh. Na siya nagsasabi, maniwala kayo sa akin. So ibig sabihin, maniwala ka kay Jesus para maligtas. Hindi Next sa question. magawang mabuti mo. So mali itong talata na ito na maililigtas niyo ang inyong buhay. Yes or no? No, mali ang pag-intindi mo. Ang sinabi sa talata niyan, hindi mo ililigtas sa sarili mong buhay. Ang sinabi diyan, ang maniwala kay Jesus. Yan ang interpretation niyan. Kung literal man, tama ka. Pero mali interpretation mo kasi may interpretation ng Bible. Ang interpretation niyan, ililigtas yung sarili nyo dahil ibig sabihin, Next pag question. naniwala ka kay Jesus, paliligtas ka, hindi sabihin ligtas yung sarili mo. So umaamin ka ba ngayon na dahil sa iyo, sa sarili mo, kaya ka maliligtas dahil sa mabuting gawa ng pananampalataya mo? No, Yes or mali no? na- No. Mali unawa mo, uulitin ko. Kaya nga ibig sabihin ng perseverance, those who persevere shall be saved. Those who believe shall be saved. Those who do not believe shall not be saved. Kaya mali interpretation mo. Next question. Okay, no? O, dito Mateo 24:13, babalikan natin. No? Kailangan bang pagtitiis para Time na. maligtas? Yes or no? Time na. Okay, so dadako tayo sa konklusyon. Siyempre, mauuna dito si Pastor Wimpy ng Born Again. Pastor Wimpy, 5 minutes sa final conclusion mo, bro. Time start now. Okay, unang-una, umamin siya, wag aamin. So, sinungaling siya eh. So, wala nang credibility yan. Okay? Pangalawa, kahit paikot-ikutin niya, para sa kanya, literal daw, kailangan magtiis. Hindi niya alam ang Bible interpretation. Ang Bible, bawat letra, bawat sentence, bawat paragraph, may interpretation yan. Kaya sinuot ang Bible to study. May mga hidden messages yan. Kaya sabi niya, umamin siya kanina, sabi niya, kailan daw siya magtiis para maligtas ang sarili niya, ay patay na. Hindi talaga siya maliligtas. Ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. So magbabayad siya ng kasalanan niya. So hindi siya maliligtas. Tapos sabi niya, paikot-ikot, sino ba nagsasalita? Sino ba nagsasabi na iligtas? Ang linaw ng talata eh. Merong interpretation. Whoever shall believe in me, yung persevere, believe in me shall be saved. Yan ang sinasabi sa mga disciples. Yan, maniwala kayo sa akin, magpa-persevere kayo. Ano ibig sabihin persevere? Hindi pagtitiis ng pagpagawa mabuti, church going, pray, hindi. Maniwala kayo sa akin. Dahil kung ulitin ko, kung literal natin gagawin, o kahit interpretation man lang, sa Matthew 24:13, na magtitiis ka para maligtas ka, hindi mo na nga kaya ligtas sarili mo eh. Iligtas mo ba? Umamin ka, di ba? Ang dami nakinig, naka-record. Ililigtas mo sarili mo, Brother Jumo. So ikaw pala ay savior ng sarili mo. Ayan. Klarong-klaro. Kaya napatunayan na hindi mo naiintindihan ang gospel of salvation of the Lord Jesus Christ. Dahil sa inyo, good works saved. Kasi ang offshoot ng paniniwala nyo, alam nyo saan? Saan? Pabalik tayo sa Mormon at SDA. Kay Ellen G. White. Kay Joseph Smith. Diyan lang ang offshoot nyo. Ikaw, nagyayabang ka na sabi mo, ganun, ad hominem. Sino ba nag-ano hominem sa akin? Di ba ikaw? Naka-record eh. Paano yan? Alam mo, hindi mo nabasag. Ikaw ang nabasag sa sarili mo. Sabi mo, umamin na sa'yo, sinungaling ka talaga. Sorry. Ikaw ang lumabas sa dila mo kanina na ililigtas mo ang sarili mo ayon sa 24:13. So, ibig sabihin, kaya mo pala ligtas sarili mo, ang lupit ko talaga. Sorry. Alam mo, yung paniniwala, kulto. Kung kaya mo ligtas o kaya ng tao ligtas sarili natin, hindi tayo makapasok sa langit. Dahil ang batas ng Diyos, ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan, magbabayad sa kasalanan mo. Kung ang Diyos mapayag, pagsuhol, batihan, mga sakripisyo, wala lang hustisya ang Diyos. Ano yan? Narito ang isang babae, tapos kinausap yung judge, judge, suhulan na lang kita ng 1 million. Close case. Nasaan ang hustisya? Ang Diyos ay Diyos ng hustisya. Ang Diyos, kahit siya ay Diyos ng pagmamahal, biyaya, Diyos ng hustisya. God is a God of justice. Sa huling araw, haharap ka. Hindi lang sa huling araw, sa oras na mamatay kayo, nakaharap ka na agad ngayon. Lahat na namatay ngayon, lahat haharap sa Diyos.
Tatanungin ka niya, kilala mo bang anak ko? Hindi po, naniniwala ko anak ko tao lang. Tao lang ba? Ba't nandito kasama ko? Nabubuhay na wala hanggan. Kung tao lang si Jesus, paano siya nabuhay muli? Paano niya binuhay yung sarili niya? Kung tao lang si Jesus, paano siya naglakbay sa lupa? Naglakbay sa langit, papuntang lupa. Nagkatawang tao pa. Kung si Jesus ay, kung hindi Diyos, kung tao lang, ba't nagkatawang tao pa? Kung hindi siya Diyos, ba't kailangan pa niya makatawang? Kung hindi siya Diyos, ba't kaya niyang mabuhay sa lupa? May dalawang katutubo. May pagka-Diyos, pagka-tao. Kung hindi siya Diyos, ba't sa langit nabubuhay siya na walang hanggan? Hindi siya namamatay. Tao lang ba yan? Alam ba na, Jumong, bagsak na lahat ng argumento mo. Lahat bagsak. Doon sa sinabi mo, isa lang. Kaya mo iligtas ang sarili mo. Yan ang ibig mong sabihin. Yan ang gusto mong talaga sabihin. Kaya pinipiga ka dyan. Lumabas na. Kaya mali ang interpretation ng mga tao na nagsasabi sa Mateo 24:13 na kailangan sila magtiis, gumawa ng mabuti, sakripisyo hanggang kamatay para mali. Kung yan ang paniniwala mo, kulto na. Dahil sa ulit simula pa lang, walang taong kaya magligtas sa sarili niya. Walang tinatanggap na Diyos na kabayaran o gift para iligtas kundi si Jesus lamang sa krus ng Kalbaryo. Kaya nga namatay si Jesus para sa iyo, para sa akin. Kung ayaw mo tanggapin problema mo, choice mo yan. Isang araw pag humarap ka, mabiwinbang ka at pasisinda ka. At hindi lang yun, wala ka lang pagkakataon pumasok sa karya ng Diyos. Kaya habang ngayon, Brother Jumong, maniwala ka, tanggapin mo si Jesus bilang Diyos mo takapagligtas. Pag hindi mo ginawa yan, sorry, mali mo, magabi, mamatay ka. Ako sasabihin, Panginoon, lahat ng sakripisyo ginawa ko, hindi mo tinanggap, hindi ko tinatanggap yan. Ang tinatanggap ko sakripisyo, yung anak ko na matay para sa'yo, ba't di mo tinanggap? Punta kay Pierre, bulusong ka. Sorry ka. Pero habang buhay ka pa, Brother Jumong, tanggapin mo na. Okay, sorry. Okay, so dako tayo sa ating 5-minute na final conclusion ng ating affirmative. Bro Jumong, 5 minutes bro. Your time start now. Okay, salamat, no. So patalon-talon ang si Mang Wimpy, no, patalon-talon sa paksa. No, hindi ko naman tinatanong kung sino yung kaligtasan, no. At aminado naman tayo doon, yung ang magliligtas ang Panginoon Jesucristo, hindi naman ako tumututol doon eh. No, kaya lang tinututulan ko sa kanya, ang tindig niya, kinokontra niya ako dito sa Mateo 24:13 na ang makapagtiis hanggang sa wakas ay maliligtas. Na si Kristo daw to, samantalang may kausap siya rito, umamin siya, kailangan palang magtiis. Ilang beses siyang umamin. Kaya nga sabi ko, tapos na boxing, tapos na debating ito. Ang bira. Yan ang mahirap, no? Tapos, siya, sasabihin niya, hindi siya nag-a-ad hominem, no? Kung saan-saan niya dinadala yung kaligtasan, pati sa ransom sacrifice, dinala niya, samantalang persevere yung topic namin, no? Hindi naman tungkol sa haing pantubos, so sa ransom sacrifice, no? Dahil yan ay open knowledge naman yan, common yan, sang-ayon naman tayo lahat yan, Focus lang tayo dito sa paksa. Ang sabi niya rito, tinalata ko, no? Lucas 21:19, ang inyong pagtitiis ay maliligtas ninyo ang inyong buhay. No, hindi sinabi si Kristo. Nakasalik sa iyo yung kaligtasan mo. Alam naman natin, tagapagligtas si Kristo kung nilawitan ka na salbadida, nalulunod ka, hindi ka kumapit. Oo, yung salbadida, tagapagligtas yun, hindi ka kumapit. Ligtas ka? Nakadepende yun sa sarili mo. Kaya nga sabi rito ni Lucas, maliligtas ninyo ang inyong buhay. Kay Pastor Wimpy, kahit wala nang kapit-kapit sa salbadida, ligtas malaking kalokohan yun, no? At sorry sa word, no? Sorry sa word. Kaya nga sabi doon, no, paulit-ulit ko sinasabi, kagaya kay Timoteo, sabi ni Pablo, sa paggawa mo ng ganito, hindi lang ang iyong sarili ang ililigtas mo, kundi yung nakikinig sa iyo. Si Timoteo naging tagapagligtas din. Kasuwato ng binanggit sa Nehemias 9:27, may ginagawang tagapagligtas ang Diyos. No? Ba't mo ko-questionin ang Diyos? Kung si Timoteo, ginawa niyang tagapagligtas inililigtas ni Timoteo yung nakikinig sa kanya. Tapos tinututulan mo, naka-letra por letra na nga, tututulan pa. Anong klaseng pag-aaral yan? Kahit common sense hindi matatanggap yung sinasabi mo. No? Ano ba? Sabi rito sa Roma 5:3-4, hindi lang iyan, magsaya rin tayo habang nagdurusa. Dahil alam natin, ang pagdurusa ay nagbubunga ng kakayahang magtiis. Talatang 4.
Ang kakayahang magtiis naman ng pagsang-ayon ng Diyos. Ang pagsang-ayon ng Diyos ng pag-asa. So maliwanag, no? Kailangan talaga yung pagtitiis. Wag natin wawalang bala. Ang problema nga Last 2 minutes. Umamin ka, pastor, no? Eto pa, Hebreo 10:36, dahil kailangan ninyo ng pagtitiis para kapag nagawa na ninyo ang kalooban ng Diyos, matanggap ninyo ang katuparan ng pangako. Ano yung pangako? Ang sabi doon sa Apokalipsis 2:10, magtiis ka hanggang kamatayan. Bibigyan kita ng putong ng buhay. Yung pala yung pangako, no? Buhay na walang hanggan. Kailangan mo magtiis at aminado ka doon, no? Huwag mong baliwalain yung pagtitiis. Kaya nga sabi ko, umamin ka na wala na tayong pagtatalunan. Kasi kaya lang tayo nagtatalo, sabi mo, hindi kailangan pagtitiis. Umamin ka na kailangan ng pagtitiis. Sabi rito sa 2 Pedro 1:5-6, dahil dito, nagsikap kayong mabuti na idagdag sa inyong pananampalataya ang kabutihan. Sa inyong kabutihan ang kaalaman. Talatang 6, sa inyong kaalaman ang pagpipigil sa sarili. Sa inyong pagpipigil sa sarili ang pagtitiis. Sa inyong pagtitiis ang makadiyos na debosyon. Laging binabanggit yung pagtitiis, no? Ewan ko kung saan kinuha ni Pastor Wimpy yung turo niya na hindi na kailangan magtiis para maligtas, no? Malaking kalokohan yan. Tapos sasabihin niya, ako hindi nag-aaral ng Biblia. Pag mamalaki niya, marunong siya sa Hebreo. Marunong siya sa Greek. Para siya lang yung nag-aaral Kaya nga sabi mo, hindi mo kilala kausap mo. No? Ina-underestimate mo yung kausap mo. No? Kaya sa pag-underestimate mo na kausap mo, ayan, naplakda ka. Kawawa ka naman. No, hindi ko pagpapauminan yan kasi ad hominem ka kaya babagsik ako din yung salita mo. No? Puro ka testimonial wala naman yun Hindi ka marunong makipagdebate, Mang Wimpy. Pastor ka pa naman, no? Hindi ka marunong makipagdebate. Panay talon mo para kang palaka. No? Pati sa konteksto, hindi ka marunong kumuha ng konteksto. Okay, so dyan natatapos ang debate natin between JW and Born Again. At dadako tayo sa 1 minute na pasasalamat. Ito ay hindi rebuttal. At please, wag tayong mag-rebat dito. So 1 minute, pasalamat lang to. Unahin ko na si Jumong. Pasalamat ka, bro. Nakamute ka, bro. Maraming salamat po sa matyaga at nanood. Matyagang nakinig sa debating ito, no? Ito po'y wala kaming personalan ni Pastor Wimpy. Sa debate lang po ito, no? Bunga ng magkaibang opinion at pinaglalaban. Salamat dito sa nakinig, si Bro Simplicio, si Estra, si Ambriel, si Jesse, si Rasha, si Joy, tsaka itong si Martes, no? Thank you very much sa matyaga niyong pakikinig. No, so napatunayan ko, no, wala na akong dapat pang patunayan. Marami po salamat sa binigay sa aking pagkakataon ng DevCon. Papasalamat po ako, no? Thank you po. Thank you very much. Salamat din kay Pastor Wimpy. Thank you po. Salamat po. Okay, at Pastor Wimpy, pasalamat ka, bro. Okay, thank you sa debate, thank you rin sa kadebate ko, no? So, thank you rin sa mga tao dito sa loob. So, kayo lang humusga. So, klarong-klarong na yung mga sinabi ko. So, kayo lang balang humusga. At tingnan nyo na lang kung sino nagsasabi nito. So, salamat. Okay, God bless sa lahat. Okay, nagpapasalamat din ang Debaters Convention, no, sa ating sponsor ngayon, tantra-veda.com, at yung ating Debaters Convention YouTube channel. Paki-subscribe. At bukas mamaya rather, meron tayong debate na gagawin, I think, kay Melchor, kay Bro Alvin Kitamundok versus Pastor Dindo ng Born Again. So, mamaya 8:00 yan. At yun, this is Debaters Convention. Admin Russia, we're out.